Isa na siguro sa pinakamasarap at pinakamasayang pakiramdam sa mundo ang maging magulang. Pero syempre, kaakibat din ng sarap at saya nito ang malaking responsibilidad na mapalaki ng mabuti at maayos ang anak mo. Ako nga pala si Luisa, 48 years old at pagtitinda ng gulay sa palengke ang kinabubuhay namin ng asawa kong si Romel. Hindi naging madali ang buhay naming mag-asawa. Pero kahit paano'y nakakaraos pa rin naman kami sa araw-araw. Tanggap na namin noong una na hirap talagang magbuntis si Luisa, kaya hindi na kami umaasang magkakanak pa. Pero sadyang mapaghimala ang Diyos at ibinigay niya sa amin ang aming unika iha, si Mira. Kaya naman, dahil kaisa-isang anak at itinuturing namin miracle baby si Mira, kahit mahirap ay pinipilit namin ni Luisa na maibigay ang lahat ng pangangailangan at lahat ng mga gustuhin niya. Mano po? O anak, ginagabi ka naman yata. Teka, kumain ka na ba? Opo, ma. Ganun ba? O, mabuti naman. Nihintay ka nga namin ng nanay mo para masabayan ka na namin maghapunan kung hindi ka pa kumakain. Kumusta naman ang lakad mo? Bakit ginabi ka naman ng husto? Napasarap lang po ang kwentuhan ng barkada Anak, kasama niya rin ba yung Jerome? Yung nanliligaw ka mo sa'yo? Opo. Anak, hindi naman sa pero kailangan namin makilala ng personal yung Jerome. Nag-aalala lang din kami sa'yo. Kasi tulad niyan, ginagabi ka kasama siya. Malay namin kung anong ugali ng batang yon. Mabait naman po yung si Jerome. Pero anak, iba pa rin kung makilala namin siya, hindi ba? Oo na po. Ipapakilala ko naman po kapag may pagkakataon na sa dibo ko po, sa-celebrate ko yung 18th birthday ko, di ba, Naitay? Tapos siya na lang po yung escort ko. Napag-usapan na nga rin po ng barkada kanina Naglista na rin kami ng mga 18 roses, gifts, balloons, candles. Anak, kailangan ba talaga ng mga ganun pa? Ayaw mo ba na maghanda na lang tayo para sa mga kaibigan mo? Yung kainan lang sana. Pero Nay, pangarap ko po yung makakapagsuot ako ng magandang gown Tapos may 18 roses, yung may program. Isang beses lang naman po kasi mangyayari yung magdebut ako, di ba? Oo naman anak, kaya lang kasi 'di ba? Magse-second year college ka na rin. Kailangan pa nating magbayad ng tuition mo at iba pang gastos sa school. Mas kailangan mo yun. Tama ang nanay mo, anak. Alam mo namang doon namin nilalaan yung ipon namin para makatapos ka. Pero Nay, Tay, ang alam ng mga kaibigan ko may celebration ako Ayoko naman pong mapahiya sa kanila. Tsaka pangarap ko po talaga yun. Kaya lang Mira, kukulangin tayo sa budget. Sana maintindihan mo yun. Di hindi ko na po mararanasan magdebut. Ano na lang po sasabihin ko sa mga kaibigan ko? Paano ko po sasabihin yun? Ano pong iisipin nila? Gusto ko po talagang ma-experience yun Please, Nay, Tay. Anak, naiintindihan ko. Halangan namang unahin pa natin yung debut mo kaysa pang-enroll. Pero Tay, isang beses lang po itong mangyayari sa buhay ko. Hindi niyo po ba talaga ako mapagbibigyan? Wala po ba kayong maiisip na paraan? Kahit humiram po sa mga tito o tita ko o umutang sa kung kanino. Anak, hindi pa kasi kami tapos magbayad ng utang ng tatay mo dun sa pinampuhunan natin ngayong buwan sa palengke. Medyo malaki pa yung kailangan natin para mabayaran yon. Lahat ng mga kaibigan ko po naka-experience ng bonggang debut. Sabi pa nga po nila sa akin, sigurado raw na paghahandaan niyo yung sa akin kasi nag-iisa niyo akong anak. Siyempre gusto namin yun para sa'yo. Kaya nga lang anong gagawin natin kung talagang hindi kaya? Sa wari ba mas pipiliin mong tumigil na lang sa pag-aaral para makapagtibo ka lang? Hindi po. Pero Tay, Liso, pumayag ka na po. Promise po after ng debut ko wala na akong hihilingin na kahit ano. Ayaw mo po ba akong maging masaya sa birthday ko? Hindi naman sa ganun. Pwede ka pa rin naman maging masaya sa birthday mo nang hindi tayo gumagastos ng sobra. Pero iba naman po kasi yung 18th birthday Iba yun! Kung gagawin natin dyan sa anak natin, paano ba natin ipapaintindi sa kanya yung sitwasyon? Hindi ko alam, mahal. Naiintindihan ko naman siya. Kasi karaniwan talaga sa mga kabataang babae, yun ang gusto. Pero hindi naman kasi porke ng uso makikisabay na siya. Hayaan mo na nga siya. Susubukan ko na lang gumawa ng paraan. Mahal. Saka, nakita mo naman yung itsura ng anak mo kanina, di ba? Total, isang beses lang din naman mangyayari yan sa kanya. Pagbigyan na lang natin. Ako nang bahalang gumawa ng paraan, ha? Hindi namin matiis na ganun si Mira. Kaya para matupad ang pangarap na debut niya, nagdoble kayod kami sa pagtitinda ni Romel.
Nang hiram din ako ng pera sa kapatid kong si Tess at tumanggap ng sideline sa paglalabada. Hindi man ganun kabuhongga, pero napagbigyan pa rin namin ang gusto niya at nakita naman namin naging masaya siya. Noong gabi rin yun ang dibo niya, pinakilala sa amin ni Mira si Jerome na nandiligaw raw sa kanya mula first year college. At pinangakuan niya kami ng tatay niya na sasagutin lang niya ito kapag graduate na siya. Pero kahit pala ay binibigay na namin ang lahat ng makakaya naming mag-asawa para kay Mira, hindi pa rin ito sapat para hindi siya maligaw ng landas sa buhay niya. Kasalukuyan na siyang second year college nang mabuntis ni Jerome. Ang inakala naming manliligaw pa lang niya noon ay boyfriend na pala niya. Iniwan kami ni Mira. Minto siya sa pag-aaral at nagtanan na nga sila. Sa kabila na nangyari ay hindi namin pinabayaan ni Luisa na manaigang galit dahil pag-aalala ang higit na nararamdaman namin kaya hinanap namin si Mira para sunduin at pauwiin. Tao po! Tao po! Nasaan si Mira? Ilabas mo ang anak namin, alam ko na siya! Anak Mira! Nandito ang nanay! Mira! Masaya po kami rito ni Mira. Ayos lang po yung anak niyo, kaya umuwi na po kayo. Ba't? Romel, wag! Alam mo, bastos ka rin no? Sino ka para pauwiin kami? Gusto naming makita at may uwi ang anak namin. Ang kapal na mukha mo para gawin ito sa anak ko! Marami pang pangarap ang anak ko, pero sinira mo! Mahal ko po yung anak niyo at mahal din niya ako. Kaya ginawa mo to, ha? Bakit? Kaya mo bang buhayin ang anak ko at ang magiging apo ko? Mapapakain at mabubusog mo ba sila ng pagmamahal mo? Gusto kong makita si Mira. Jerome, pakiusap. Sabihin mo nandito kami, iuuwi na namin siya. Hindi po pwede. Magkakaanak na po kami. Hayaan nyo na lang po dito na siya tumira. Sino ka para utusan kami? Ano ka ba ng anak ko, ha? Kasintahan ka lang niya. Ang kapal talaga ng mukha mo! Romel, wag! Hindi ka pa nga nagpapakilala ng maayos sa amin, no? Ganyan ka na umasta ngayon at binuntis mo pang anak ko, hayop ka! Ha? Romel, tama na! Ano? Tay? Nay? Mira! Mira, anak. Anak, ano bang nangyari sa'yo, ha? Bakit bigla ka na lang umalis sa atin? Miss na kita, anak. Alam mo ba yun, ha? Mira, umuwi ka na. Bumalik ka na sa atin. Pakiusap. Sobrang nag-aalala kami sa'yo. Hirap akong makatulog kasi iniisip kita kung ano na bang nangyayari sa'yo. Kung nakakain ka na ba sa oras. Kung ayos ka lang ba. Nay, Tay, sorry po. Anak, nagmamakaawa ako sa iyo, umuwi ka na. Sumama ka na sa amin ng tatay mo. Hindi po ba kayo galit sa akin, Nay? Tay? Alam mo namang hindi ko magagawang magalit sa iyo, di ba? Sobra kaming nag-aalala sa iyo ng tatay mo. Bakit anak, ha? Bakit mo kami inihuan? Kasi akala ko po galit kayo eh. Kasi ginagawa niyo na po lahat para sa akin. Pero ito pa po yung sinukli ko sa inyo. Kalimutan na natin yon. Anak, magsimula tayo ulit. Kasama magiging apo namin. Bumalik ka na sa atin. Anak, umuwi ka na. Wag, Mira. Huwag niyo akong iiwan na magiging Ikaw anak lalaki namin. ka. Papanindigan mo ba nangyari sa anak namin, ha? Opo. Kaya nga po, niyaya ko siya magsama na kami. Paninindigan ko po talaga yung anak namin. At sa tingin mo, solusyon na yon? Pasensya na. Pero sa ayaw mo at sa gusto mo, iuuwi na namin si Mira. Anak, tara na, pakiusap, parang awa mo na. Umuwi na tayo. Doon, nakakasigurado kung maaalagaan ka ng maayos. Mira, makinig ka sa nanay mo. Umuwi ka na sa atin. Pakiusap. Aalagaan kita at magiging apo namin, anak. Hindi namin kayo pababayaang dalawa. Pakiusap, umuwi ka na sa bahay natin. Bumalik ka na. Nay, Napapayag lang naming umuwi si Mira kapalit ng hiling niya na dapat ay isama rin namin si Jerome bilang ito raw ang ama ng anak niya at mahal nila ang isa't isa. Pero siyempre, ayaw pumayag ni Romel nung una. Pero dahil nga nagmamatigas si Mira, napilitan na rin siya na hayaang sumama si Jerome. Sobrang saya ko nang bumalik na ulit sa amin ang anak ko. Nagsama na nga sila ng tuluyan ni Jerome sa bahay namin. Kahit papaano ay wala na rin ang tensyon sa pagitan ni Romel at Jerome. Lumipas pa ang ilang buwan, nanganak na si Mira sa kanilang first baby boy, ang aking unang apo na pinangalanan namin Mark Justin.
Dahil ito ang unang beses at wala pang karanasan sa paligid magulang sina Mira at Jerome, ay todo suporta at alalay kami ni Luisa sa kanila. Ako na lang muna halos ang nagtitinda sa palengke dahil hirap silang dalawa kapag wala kami ng nanay niya para tulungan siya. Pero mahirap dahil halos kami rin ni Luisa nag-aasikaso ng lahat, kaya pinipilit naming maturuan sila para sa susunod ay alam na ng bagong nagsasama ang dapat nilang gawin. Oh, tahan na, Apo. Tulog ka na. Oh, tulog na. Apo kong mahal. Mahal, pakitimpla na nga ng gatas tong apo mo. Sige mahal, sandali lang. Pakidalian, mahal, ha? Tahan na, bunso. Mahal, wala na atang gata si MJ ha. Ha? Sigurado ka ba? Hanapin mo ng mabuti. Baka kabagan tong apo natin, kakaiyak. Teka, naku, mahal, konti na lang to Matabang to, tiyak. Paano to? Gawan mo na lang ng paraan. Kawawa naman tong apo ko. Gutom na to kaya ganito to Sige. Wala pa rin ba yung anak mo? Hindi rin naman nila sinabi sa akin kung saan sila pupunta. Teka, tatawagan ko ha. Ikaw munang bahala dito sa apo mo. Sige. Nasaan na kaya yung dalawang yun? Hindi naman sumasagot ng tawag. Ay nako. O sa wakas dumating rin kayo. Kanina pa iyak ng iyak yung anak nyo Tapos wala ring gatas. Sinimot na lang ng tatay nyo kung anong nandun. San ba kayo nang galing at ngayon lang kayo nakauwi? Anong oras na? Teka lang naman po, Nay. Kalma lang. Isa-isa lang. Nasaan po ba si tatay at si MJ? Hay nako, ipinapaalala ko lang sa inyo. May anak na kayo. Na tuwing aalis kayo may naiiwan kayong baby. Hindi naman po namin nakakalimutan yan, Nay. Nasaan po ba si tatay? May sasabihin kasi kami sa inyo Binabantayan si MJ dun sa duyan. Ano bang sasabihin ninyo? Teka lang po, tatawagin ko lang muna si tatay. Bakit magabi na kayo umuwi? Sa bahay nang galing? Yun nga po yung sasabihin namin niya yun, Tay. O sige, sabihin nyo na ano ba yon? Kasi po nitong mga nakaraang linggo, madalas po akong mahilo. Tapos nagsusuka rin po ako tuwing umaga. Teka lang, ibig mo bang sabihin? Nag-pregnancy test po ako nung nakaraan at ayun, positive po. At para mas makasiguro, nagpa-check up po kami. At ayun po, buntis po ulit ako, Nay-Tay. Ano ka mo? Buntis ka na naman. Alam niyo namang hirap na tayo. Ano nagawa niyo pang mag-anak ulit? Hindi po ba kayong masaya? Abay, hindi na yung saya ang pinag-uusapan dito. Yung responsibilidad ninyo. Kaya niyo pa ba ha? Ito nga lang si MJ, aligagana kayo at kami na halos na nanay niyo mag-asikaso. Isa pa, sana naghanap muna kayo ng trabaho. Alam niyo namang hindi pa sapat yung kinikita natin sa palengke. Ginagawa naman namin yung makakaya namin, Taya. At saka unang anak po namin si MJ. Kaya talagang medyo hirap pa kami. Ayun na nga Sa'yo na mismo nang galing na hirap pa kayo. Pero ayan, nagdagdag pa kayo ng problema. Panibagong responsibilidad din naman yan. Kung kay MJ pa nga lang, hirap na kayo. Paano pa kung dalawa na sila? Hindi sa gatas natatapos ang lahat. Paano pag-aaral nila? Sana iniisip niyo rin mabuti yun. O tama na. Biyaya yan ng Diyos. Kaya huwag nyo nang pagtalunan. Mabuti pa, kumain na kayo at puntahan ninyo yung anak nyo doon. Sige po, Nay. Masaya naman ako sa balita nila Mira na magkakanak ulit sila. Yun nga lang, base sa nakikita ko, sa paraan ng pag-aalaga nila kay MJ, hindi maaari sa akin ang pangamba sa kakayanan nilang dalawa na maalagaan ang panibagong sanggol na darating. Nag-iisang anak man namin si Mira, sa ngayon ay parang 3 anak ang meron kami na kinakailangang alagaan. Si Mira, si Jerome at ang apo naming si MJ. At may isa pang paparating. Kahit papaano ay naawa na rin ako sa asawa kong si Luisa. Dahil sa edad namin, kahit papaano dapat ay nakapagpahinga na rin kami. Pero wala, parang bumalik kami sa simula na nagpapalaki ng mga bata. Pero syempre, hindi naman namin pwedeng pabayaan ang anak naming si Mira. Kaya hanggat kaya namin, ay tutulungan namin sila. Hindi pa nagtagal ay sinilang na rin ni Mira ang bago naming apo, ang aming prinsesa, si Baby Mary Jane. Nanatili ako sa bahay para bantayan at tulungan si Mira sa mga apo ko, habang si Romel at Jerome naman muna ang nagtutulungan sa palengke. Aaminin ko madalas kinakapos kami lalo na sa panggastos ng mga bata, kaya naman ilang buwan matapos manganak
ay nagpaalam si Mira na maghahanap siya ng trabaho. Yun nga lang, simula nung mag-apply sa trabaho si Mira ay halos araw-araw na siyang ginagabi ng uwi at may mga pagkakataon pa nga na inuumaga na. Kaya naman talagang napapabayaan na niya ang mga anak niya, lalo na nga ang bunso. Lagi niyang dahilan na marami siyang trabaho na sinusubukang applyan. Pero nalaman na lang namin na sa halip kasi na trabaho ang mahanap ni Mira ay barkada pala at pagsusugal ang natagpuan niya. Oh, kumain muna tayo para makapagpahinga kayo. Nay, yung mga bata po. Natutulog na sila kanina pa. Si Mira nga po pala. Naunahan na naman ba namin siyang umuwi ni tatay? Ay, oo. Kanina ko pa nga rin siya hinihintay. Ano ba naman nangyayari dyan sa anak mo? Parang mas mainam pa na hindi na lang siya maghanap ng trabaho eh. Mukhang wala naman siya mahanap. Kung sana nga po trabaho talagang hinahanap eh. Sabi niya titigilan niya ng sugal, di ba? Hindi ko po maramdaman na tinigilan niya na eh. Tulad ngayon, wala pa rin po siya. Kanina nung tinawagan ko siya, ang sabi niya malapit na raw siya. Kailan ba magtitinuyang si Mira? Nandito na po ako. Mabuti naman at nakauwi ka na. Akala ko umagahin ka na naman eh. Pwede ba, Jerome? Huwag mo akong simulan ha. Pagod ako. Wow! Pagod ka? Saan? Sa paghanap ng mapagsusugalan? Ano ba? Tumahimik ka nga. Saan ka na naman ba kasi nanggaling, Mira? Di ba sabi ko sa'yo tigilan mo ng pag-alis-alis? Naghahanap nga ho kasi ako ng trabaho. Naghahanap ka ng trabaho. Mula umaga hanggang ganitong oras ng gabi? Ilang linggo ka ng ganyan? May nahanap ka ba? Sa mahirap maghanap ng trabaho eh. Ano ba tay, tama na nga? Tigilan niyo na ako. Nahahawa na kayo kay Jerome. Ba't wag mo akong talikuran? Mag-usap tayo, Mira! Romel, tama na nga yan. Natutulog ang mga bata. Hindi! Kaya lalong lumalakas ang loob ng anak mo eh. Kasi pinapalampas mo lagi. Kaya ginaganyan niya tayo. Kasi alam niya hindi mo siya matitiis. Hayaan mo kong pagsabihan siya dahil napupuno na ako sa kanya, Luisa. Ano bang ginawa ko sa inyo ha? Ba't nagtatanong ka pa? Mira naman, dalawa na ang anak mo. Maging responsable ka namang ina. Nangangayayat na yung anak mo dahil sa kapabayaan mo eh. Abay lagi na lang bakot ang nanay mo nga asawa mo sa pag-aalaga sa kanila. Nakikita mo ba mga itsura nila ha? Hindi ka ba naawa? Romel, tama na yan. Hindi ako titigil hanggat hindi niya naiintindihan kung ano mga dapat niyang itama. Kaya pakiusap ko sa iyo ha, huwag mo na siyang konsintihin. At konsentidor pa ako ngayon. Oo, tayong dalawa mula noon. Hindi mo ba napapansin na lahat ng gusto niya pinilit nating ibigay kahit hindi natin kaya? Pero natauhan na ako. Kasi hindi na tama. Lalo na ngayon, may sarili na siyang pamilya. Pero kung umasta, akala mo walang responsibilidad sa buhay. Nagpapakaina lang ako sa kanya. Wala namang sobra doon. Gusto ko lang maibigay lahat ang kaya ko sa Pero kanya. hindi na nga tama eh. Lahat na lang nakadepende sa akin o kaya sa'yo. Paano siya matututong kumilos ng sarili niya? Sarili niyang anak, hindi niya maalagaan. O sino nahihirapan? Ikaw! Sino naapektuhan ng kababayaan niya? Yung mga bata! Hindi ka ba naawa sa kanila ha? Tama na! Mira, ano ba? Pakinggan mo naman yung tatay mo. Totoo naman yung sinasabi niya eh. Kailan ka ba magiging ina sa mga anak natin, ha? Tumatanda na yung mga magulang. Hindi tayo aasa sa kanila sa habang panahon na sila ang sasalo sa responsibilidad natin sa mga bata. At hindi ko rin kayang ako lang. Tulungan mo rin ako. Naintindihan ko ang mga sinabi ng asawa ko ng gabing yun. Siguro nga kasalanan din talaga namin kung bakit nagkaganyan si Mira. Nasanay siya na binibigay at tinutulong namin ang lahat. Siguro lahat talaga ng sobra ay masama. Pero masisisi niyo ba ako? Masyado ko nang minahal ang anak ko, lalo na at kaisa-isa siyang ibinigay sa amin. Umasa ako na sa nangyaring sagutan namin ng gabing yun ay matatauhan na ang anak ko. Pero hindi pala. Mas lalo pa siyang nagmatigas at parabang mas nagrebelde pa. Hindi na namin alam ang gagawin sa kanya kaya hinayaan na lang muna namin siya. Baka kailangan din niyang mag-isip para siya mismo ang makahanap sa mga kamalian niya. Kasabay ng mga bagay na ito ay ang pagiging sakitin din ng bunso naming apo na si Mary Jane. Maglilimang buwan pa lang ang apo namin at sa mga panahong ito ay talagang hindi mo pa rin maaasahan si Mira. Hanggang sa isang gabi nga ay sinugod na namin ang apo namin sa ospital dahil sa taas ng lagnat may ilang araw nang hindi nawala-wala. Tawagan mo na ba si Mira? Nasabi mo bang nasa ospital tayo ngayon? Opo, papunta na raw po siya. Diyos ko po, iligtas niyo po ang apo ko. Ito na yun, Dok. Dok, kamusta po yung apo namin? Ano po bang nangyari sa kanya? Pasensya na po kayo, Tay.
Pero late yun nang nadala sa ospital si baby. Wala na siya. Ho? Dok, anong late? Anong wala na? Hindi totoo yan. Hindi! Hindi ang apo ko! May diarrhea po ang apo nyo at dehydrated na siya. At dahil mahina ang resistensya ng katawan ng bata, kaya hindi niya nakinaya. Gaano na ho ba katagal ang lagnat niya? Hindi totoo yan, Dok! Hindi totoo yan! Magdadalawang linggo na hong pabalik-balik ang lagnat niya. Wala ho bang nakapansin na pabalik-balik ang lagnat niya at pinaabot nyo ng ganito katagal? Akala ho namin simpleng lagnat lang. Kinalulungkot ko ho ang nangyari. Nakikiramay ho ako. Hindi totoo to. Tanan ako. Ang apo ko! Hindi! Bunso! Bunso, gumising ka! Ipag-ihelik ka pa ni Lola! Apo, patawarin mo ang Lola! Kung hindi ka niya naalagaan ng mabuti! Apo, sorry! Kasalanan ng Lola! Luisa, huwag mong sisihin ang sarili mo. Walang gusto na nangyari. Jerome! Bakit kayo umiiyak? Nasaan si Jane? Wala na ang anak mo! Wala na siya! Anong wala? Hindi totoo yan. Labas niyo si Jane! Wala na siya. Wala na. Hindi totoo yan! Ilabas niyo si Jane! Anong ginawa niyo sa anak ko, ha? Anong ginawa niyo? Bakit hinayaan niyo mangyari to sa kanya? Bakit? Nay! Di ba ikaw laging kasama ni Jane? Ano nangyari sa kanya? Ano, bakit pinabayaan mo siya? Nay, pinagkatiwalaan kita sa anak ko eh. Ano to? Bakit nangyari to? Bakit, Nay? Talaga bang inaalagaan mo yung apo mo, ha? Hindi pwede to. Kasalanan mo to eh. Nay naman. Bakit? Narinig mo ba ang sarili mo? Sinisisi mo ko, ha? Kasalanan ko! Bakit ko hinayaan? Bakit ko pinabayaan? Sa'yo pa nang galing yan. Ano ba, Mira? Ang kapal ng mukha mong sabihan ako ng ganyan. Sa tingin mo, ginusto ko tong mangyari. Bakit? Nasaan ka sa mga panahong kailangan ka ng anak mo, ha? Nasaan ka? Nasa sugalan ka. Abala kang magsugal. Hindi mo naaalala yung mga anak mo. Kung kumusta na sila, kung kumakain, o nakakainom pa ba ng gatas, kung maayos ba sila. Hindi, Mira. Pagkatapos ngayon, ha? Kung kailan huli na ang lahat, saka ka darating. At ano, ha? Maninisi ka pa. Ikaw pa. Anong nagawa mo para sa mga anak mo? Ang kapal ng mukha mo! Luisa, huminahon ka na. Alam mo, mula noon, iniisip ko kung bakit ka naging ganyan. Saan ba kami nagkulang ng tatay mo? Lahat ng gusto mo, pinilit naming maibigay sa'yo. Lahat tiniis ko, anak. Pero bakit ka nagkaganyan? Akala ko, nung magkaanak ka, magiging matino ka na at magkakaroon ka ng direksyon sa buhay mo. Pero hindi. Walang nangyari. Kailangan ba talaga mawalan ka muna ng anak para matauhan ka, ha? Ha? Sorry, Nay. Huwag mo akong hahawakan. Luisa, tama na. Tara na. May mga kailangan pa tayo asikasuhin. Jerome, ikaw na munang bahala sa asawa mo. Sana patulugin ka ng konsensya mo sa nangyaring to. Anak ko, amazing. Hindi ko alam kung paano makakausad sa nangyari. Hindi lang apo ang nawala kundi parang anak ko na rin. Ako ang halos tumayong ina ng apo ko, ang araw-araw niyang kasama. Kaya sobrang sakit na nangyari para sa akin. At may parte rin sa akin na sinisisi ko dahil kung naging sapat ang pag-aalaga ko sa kanya, siguro hindi nawala ang apo ko. Napakasakit nang tinuturing namin ang health sa pamilya ay maagang kinuha. Sa dami ng pinagdadaanan namin, ngayon lang din ako nagalit ng ganito kay Mira at hindi ko alam kung paano ko siya mapapatawad. Basta sa ngayon, puno pa rin ng galit at pagsisisi ang puso ko.
Totoo talaga, hindi mo malalaman ang halaga ng isang bagay, liban na lang kung mawawala ito. At yun nga ang nangyari sa amin ngayon. Kita at ramdam ko kay Mira ang matinding pagsisisi ng dahil sa nangyari. Nailibing na ang apo ko, pero nananatili siyang tulala sa bahay katulad ng asawa ko. Hindi pa rin sila nagkakaayos na mag-ina at maging si Jerome ay medyo iwas pa rin kay Mira. Samantalang ako naman ay pinilit ko ng pakawala ng galit ko sa kanya dahil alam kong hindi makakatulong kung pati ako ay dadagdag pa. Mahal, tara na't kumain. Buto na si Mira ng agahan natin. Ganun ba? Wala akong ganang kumain, kayo na lang. Nay, tay, mauuna na po ako sa palengke. Hindi ka rin ba muna kakain? Magagahan ka muna. Hindi na po. Busog naman po ako. Sige po. Mahal, sige na. Kumain na muna tayo. Masamang pinaghihintay ang pagkain. Ayoko ngang kumain. Sige. Hindi na lang muna din ako kakain. Pwede ba, Romel? Kumain ka nga. May trabaho ka pa. Kumain ka mamaya kapag nagutom ka. Pupunta na ako sa palengke. Mira, bakit umiiyak ka na naman dyan? Hindi ho ako umiiyak, sinisipon lang po. Anak, hindi ako bulag at mas lalong hindi ako manhid. Sorry po, tay. Hindi ko na po kasi alam yung gagawin ko eh. Alam ko naman po na mali ako at sobra akong nagsisi sa mga nagawa ko. Pero hanggang kailan po magiging ganun sila nanay at Jerome sa akin? Anak, masakit kasi para sa kanila nangyari. Magiging maayos din kayo. Pero masakit din naman po yung nangyari sa akin eh. Nawalan ako ng anak ko, oo, kasalanan ko. Pero sinusubukan ko naman itama ngayon yung mga mali ko noon, di ba? Hindi na po ba talaga nila ako mapapatawad? Siguro kailangan pa nila ng panahon. Kaya mo na muna sila. Mapapatawad ka rin ng mga yon. Lalo ng nanay mo. Hindi ka rin matitiis na. Sige na, papasok na ako. Kumain ka na. Yung anak mo, pakainin mo na rin. Sige po. Ingat kayo, tay. Nay? Iwan mo ako mag-isa rito. Pero kanina pa po kayo hindi kumakain eh. Ito ho, kainin niyo po muna. Hindi ko kailangan yan. Hindi ako nagugutom. Lumabas ka na. Nay, sorry po. Alam kong malaki po yung kasalanan ko sa inyo ni tatay mula pa noon. Sorry po kung napakamakasarili kong anak. Wala akong ibang inisip kundi yung sarili ko. Hindi ko na naisip lahat ng mga paghihirap at sakripisyo niyo ni tatay para sa akin. Alam ko po na wala kayong ibang pinangarap kundi ang magandang buhay para sa akin. Pero hindi ko yun natupad. Patawarin niyo po ako kung puro disappointment at sama lang ng loob ang naibigay ko sa inyo ni tatay. Alam ko po hindi madaling patawarin yung mga kasalanang nagawa ko. Lalo na po sa apo niyo. Pero gusto ko pong malaman niyo na sobra na po ako nagsisisi sa nangyari. Pasensya na po kayo sa mga nasabi ko sa inyo noon. Wala po akong ibang dapat sisihin kundi ang sarili ko. Sorry, Nay. Hihintayin ko po kung kailan niyo ako mapapatawad. Sorry po. Mahal ko po kayo ni tatay. Maraming salamat po sa lahat ng mga ginawa at ginagawa niyo po para sa amin ng pamilya ko. Hindi ko alam. Hindi ko na alam. Saan ba kami nagkulang sa'yo? Lahat naman ng gusto mo binibigay namin basta kaya. Pero bakit ganito? Anong nangyari sa'yo, anak, ha? Sobra ba talaga kami ng tatay mo? Maliban sa sobra ka naming minahal. Na lahat handa kaming gawin at ibigay sa'yo. Bakit ganon? Hindi ko maintindihan kung bakit. Tinanggap ko na eh. Yung mga pagkakamali mo dati. Kasi makakapagsimula naman tayo ulit. Pero eto, yung apo ko na ang nawala. Dahil sobra na yung kapabayaan mo, hindi ko na kinaya.
Sorry po, Nay. Sorry po. Hindi ba ako naging mabuting ina sa'yo? May kulang ba? Ano ba? Ano bang dapat kong gawin para maging maayos ka na anak? Masama ba akong tao? May malaki ba akong kasalanan kaya ganito yung nangyari sa akin? Ha? Sa atin? Wala akong ibang hiniling nun sa pagsasama namin ang tatay mo kundi ang bigyan kami ng anak. Akala ko talaga wala na eh. Pero bigla kang dumating sa buhay namin. At sobrang saya ko. Sobrang saya namin ng tatay mo. Sobra, anak. Mas napuno kami ng pangarap noon. Yung mga pangarap namin para sa iyo. Kaya, lahat ginawa namin. Ayaw namin kinakapos kasi nag-iisa ka na nga lang. At hindi ka pa namin mabigyan ng mga gusto mo. Ang bilis ng panahon. At hindi namin namalayan ang paglaki mo, anak. Kasabay nun, mas lumalim at lumaki yung mga pangarap namin para sa iyo. Sorry, Nay. Sorry po. Sobrang excited kami ng tatay mo sa paglaki mo. Excited kaming makita kung paano mo aabutin ang mga pangarap mo. Pero, hindi umayon ang tadhana sa amin. Hindi natupad yung mga pangarap namin para sa iyo. Sobrang nagsisisi na po ako. Pasensya na po. Sorry rin. Pero, hindi pa kita kayang patawarin, anak. Hindi basta-bastang tiwala yung nawala. Buhay. Buhay ang nawala dito. Buhay ng anak mo. Ng apo ko. Kaya pasensya ka na. Pero hindi ko pa kayang magpatawad. Hayaan mo na lang muna ako. Sinubukan kong patawarin ang anak ko. Pero talagang sa ngayon ay hindi ko pa kaya. Siguro naipon lang din lahat ng hinanakit ko kaya ganito. Pero alam ko na darating din yung araw na mapapatawad ko si Mira. Lalo pa at nakikita at nararamdaman ko ang malaking niyang pagbabago. Sa ngayon bumalik na lang muna ulit ako sa pagtitinda sa palengke para matuon sa ibang bagay ang atensyon ko. Masaya ako sa nakikita kong pagbabago kay Mira. Kung dati ay panay ang alis niya ng bahay, ngayon ay hindi mo na sila mapaghiwalay pa ng anak niya. Naging maayos na din sila ni Jerome at alam ko na sa mga susunod na araw ay magiging okay na din sila ng nanay niyang si Luisa. Hindi madali ang maging magulang, gagawin mo ang lahat para maibigay sa kanila ang lahat ng mga gusto at mga pangangailangan nila. Pero sadyang may mga bagay na hindi natin kayang kontrolin. Walang perpektong magulang, wala ring perpektong anak, pero nasa sa atin ang ikaayos ng ating pamilya. Sana ay may mga aral kayong napulot. Grabe, napakinggan natin yung kwento ni Romel at ni Luisa na tungkol sa anak nila. Sobrang bigat ng mga nangyari. Yung tipong humiling ka lang naman sa Diyos na magkaanak ka, binigyan sila ng miracle baby, which is yung anak nga nila ngayon. Minsan mapapatanong ka rin kung saan ka ba nagkulang bilang magulang, kung paano ba yung pagpapalaki mo, kung tama ba. Hindi ko naman masisisi si Romel at si Luisa na gawing spoiled yung anak nila kasi nga 'di ba, yung antagal mo nag-antay ng anak tapos ibinigay sa iyo ng Diyos. Syempre, lahat ng makakapagpasaya sa kanya ay gagawin mo kahit hindi mo na kaya, ay pinipilit nilang ibigay yung mga gusto ng anak nila, no? Yun yung naging kwento dito, yung tipong lahat ng hilingin ng anak nila. Kahit hindi kaya, kahit sabihin hindi kaya, ipipilit kasi nga, alam mo yun, iisang anak, tapos spoiled. So minsan kasi, sa gusto nating maibigay yung mga gusto nila, napapasobra din kasi, which is hindi naman natin sila masisisi. 'Di ba? Kahit naman tayong nasa lugar.
So, minsan, yun yung nagiging way din. Naging spoiled yung anak nyo. Tapos, pinag-aaral nyo na mabuti. Yun pala, may jowa na hindi sinasabi sa inyo. Nagdibo siya na pinangutang nyo pa. Yung ganun. Tapos pinag-aral nyo. Tapos malaman-laman nyo lang nabuntes, tas nagtanan. So, sa part ng pagiging magulang, napakasakit doon, no? Yung kaisa-isa yung anak ay yung inakala nyo, siya pala yung magbibigay ng sakit sa ulo. So, hindi mo rin naman kasi masasabi yung magiging buhay ng anak mo kung pasaway o ano. Pero minsan kasi, sa mga magulang, may mga ambag din tayo dyan eh, na kung paano sila lalaki. Pero hindi naman porkit sinabi mo na yung higpitan mo sila, depende rin eh. Kasi depende rin yan sa bata at depende rin yan sa magulang. So, lahat nakadepende. So, minsan kahit anong gawin ng magulang, kung matigas talaga yung ulo ng anak, hindi mo talaga mapipigilan yan, no? So, yun nga yung nangyari, nagtanan sila. Tapos, syempre, kaisa-isa yung anak yun, pinilit yung kunin dun sa kalibin niya, kay Jerome, pinilit niya siyang kunin. Ang nangyari naman dito, sa kwentong to, yung nakabalik na nga sila sa inyo, etong nanay naman ay hindi nagpakananay. Kasi si Jerome parang okay siya, nasama siya sa palengke doon sa tatay, naghahanap buhay sila ng matino. Ito namang magulang ay yung anak nila ay nalulung pa sa sugal. Yung naghahanap ng trabaho, nalulung sa sugal, sa barkada. Kasi nga, bata ang naging magulang eh. So ano yung expect mo dyan? Eh di, magliliwaliw pa yan. Diba? To the point na yung mga apo nyo, kayo na mismo yung nag-aalaga. Kasi di ba may mga edad na rin naman kayo. Ang nangyari, hindi niya na inaalagaan. Tapos lagi pang galit pag sinisita. Di ba? So, ginising siya ni Lord dito. Ginising siya ng sitwasyon na ang pangit mong pakinggan, na minsan kasi may mga bagay nga, tama naman, na pag nasa iyo pa, ay hindi mo siya na-appreciate. Katulad ng anak niya. Di ba? Nung nasa kanya pa, hindi niya inaalagaan, hindi niya tinututukan. Tapos, nung dinala sa ospital, ang tagal niya pa dumating. Hindi pa siya agad-agad dumating. To the point na sinisisi niya pa yung nanay niya. Diba? Ang kapal ng mukha. Ang kapal ng mukha niya sa point na yon, nakakagigil siya, no? Nakakagigil na napaka-irresponsible niya ng magulang. Tapos pagdating sa ospital, sisisihin mo pa yung nanay mo. Diba? Ang kapal ng mukha. Doon siya natauhan, yun yung wake-up call niya. Ang pangit nga lang kasi kinailangan pang mawala yung panganay niyang anak bago siya matauhan, di ba? Di ba? Hindi ko alam. Kaya ngayon, di ba, hindi ko rin masisisi yung nanay mo o yung nanay ng bata, anong anak nyo, kung hindi mo siya mapatawad sa ngayon. Pero kagandahan naman sa kanya ay nagbago siya, tinututukan niya na yung anak niyang naiwan na isa, pati yung asawa niya okay na. So ganun talaga kasi minsan kailangan lang ng time, no? Kasi mabigat yung nangyari sa inyo eh. Sobrang bigat na mawala ng apo na alam mo yung mahal mo, syempre apo mo yan eh. Yung ikaw na yung nag-aalaga kasi nga yung nanay ay pasaway. Buti ka mo ngayon ay nagising siya sa mga katangahang ginagawa niya dati, no? Kasi kung tutuusin, dapat di na siya nagre-rebelde ng ganyan kasi maganda nga yung buhay niya, binibigay niya lahat. Pero ganun talaga, minsan kailangan yung daanan yung sitwasyon na ganyan para maging lesson din, lalo na sa kanya. Kasi isa siyang batang magulang, so mahirap talaga yung ganun kasi di ba pag batang magulang, madami pang gustong gawin. So sana magtuloy-tuloy yung magandang ginagawa niya at sana dumating yung panahon, Luisa, na mapatawad mo yung anak mo. Kasi yung tatay is neutral na lang eh. Kasi ayaw niya rin dumagdag ng mga unang nangyari pa yan eh. Pero alam kong darating yung time na mapapatawad nyo rin siya, yung anak. Kasi gano'n naman talaga, kailangan nyo mag-move on. Life must go on. Tuloy lang kasi wala na kayong magagawa. Nangyari na yan eh. So hopefully magtuloy-tuloy yung maganda nangyayari sa pamilya nyo, no? So, kayo mga listeners, ano yung take nyo sa mga ganitong kwento? Kung kayo yung naging magulang ba ng mga dati,
Bata ba kayo naging magulang? Or late na ba kayo nagkaanak? Ano bang nangyari sa mga anak nyo? Lumaki ba sila lang maayos? Or na-experience nyo rin ba yung ganito na may binigay nyo na yung lahat tapos nag-rebelde yung anak nyo? I-comment nyo nga yun sa baba para makita ko kung nakaka-relate ba kayo sa ganitong kwento or sobrang maayos yung sa inyo. So, i-comment nyo para mabasa ko yung mga experience nyo sa buhay. Tapos huwag nyo kalimutang mag-like and subscribe, no? So, yun lang. Salamat! Karamihan sa atin akala natin ay planado na natin ang ating hinaharap. Pero ang totoo ay hindi natin hawak ang kinabukasan at ang inaasahan nating mangyayari ay iba pala sa ating inaasam. Mayet po ang pangalan ko. Dati akong tindera sa palengke na ngayon ay may maayos-ayos ng buhay. Sa 33 years kong nabubuhay sa mundong ito ay never kong inakala na darating ang araw na sa Amerika ako titira. Dati-rati ay sa TV ko lang napapanood kung ano ang itsura ng lugar na yon, pero ngayon ay tinatamasa ko na ang tinatawag na American life. Kung paano po nangyari yon, ito po ang ikukwento ko sa inyo at sa lahat ng mga listeners. High school pa lamang ako ay tindera na ako sa palengke. Palagi ko noong sinasamahan ng nanay ko sa pagtitinda bago at pagkatapos kong pumasok sa klase. Hindi kasi ganong kaganda ang estado namin sa buhay at hindi po kami mayaman kaya ang allowance ko noon at pambayad sa mga kailangan namin sa school ay dapat na pinagtatrabahuhan ko. 6 kaming magkakapatid at ako ang bunso. May di-describe ko po ang sarili ko bilang madiskarte at palaban. Kailangan kong maging matapang sa buhay dahil yun na lamang po kasi ang may pagmamalaki ko. Mahirap man kami noon ay hindi ko hinahayaang api-apihin lamang kami ng mga taong mas nakakataas sa amin. Marami kasing tao na porket nakikita kang naghihirap, imbes na tulungang makaahon, ay mas lalo ka pang ipagtutulakan sa putik. Katulad na lamang ng kapitbahay naming si Aling Minda. Ate, bili na po kayo ng bangus, oh. Fresh na fresh, mura lang. Aling Minda, naghahanap pa kayo ng isda. Sa amin na kayo bumili, bagong huli lang to mga to. Sigurado ka bang fresh yan? Baka tinda nyo pa yan kahapon, ha? Hindi po, fresh to mga to. Tingnan nyo, kahit amuyin nyo pa. Ay, ayoko. Masyadong malansa yan. Lahat po ng tinda naming isda fresh po. Check nyo po yung hasang. Mamula-mula pa. Makinang pa yung mata, oh. Diyan mo malalaman kung fresh yung isda. Eh, magkano ba ang 1 kilo niyan? Para po sa inyo 100 na lang. Presyong kapitbahay. Mahal naman. Grabe ang presyo, ha? Eh, mukha namang sobrang daming tinik niyang bangus ninyo. Lahat naman po ng isda may tinik eh. Kayo talaga. 50. Ay, discounted na po yung 100 eh. Lugi naman po kami kapag 50 ko lang ibibigay to. Sus! Eh, sa kabila nga, wala pang 100 yan eh. Pare-pareho po kami ng presyo rito. Kahit itanong nyo pa dyan sa nasa likod nyo. May bangus din sila. Mas mahal nga 1 kilo nila eh. Ay, wag na. Bibili na lang ako ng baboy. Eh, galunggong po, ayaw nyo? O ka ba kung kumakain ng galunggong, Mayet? Anong akala mo sa akin? Masarap naman po ang galunggong ah. Kung ayaw nyo, kunin nyo na tong bangus. Sige, 90 na lang. Ay, wag na. Masyadong malansay ang isda ninyo. Ang barat nyo naman po. May pambili nga kayo ng mamahaling kape. Anong sabi mo? Wala po. Sige po, bili na lang kayo ng baboy. Mas healthy. Ganyan ka ba makipag-usap sa mga customer ninyo? Lo, joke lang naman yun, Aling Minda. Masyado kayong seryoso sa buhay. Ganyan! Diyan kayo magaling. Pareho kayo ng ina mong si Elena. Hindi kayo marunong magseryoso sa buhay. Kaya anong napala ninyo? Mahirap pa rin kayo hanggang ngayon. Bakit naman po nadamay nanay ko rito? O kanino ka pa ba magmamana kung hindi sa nanay mo, di ba? Mawalang galang na po, Aling Minda ha. Pero kung wala rin lang naman po kayo magandang sasabihin at hindi rin naman pala kayo bibili ng paninda namin, umalis na lang kayo. Hindi na nga kayo bibili, insultuhin niyo pa pamilya ko. Ano?
Nasaktan ka, di ba? Kasi totoo yung mga sinabi ko. Wala ka kasing pinag-aralan, kaya ganyan ka kumakasagot sa mga mas nakakatanda sa'yo. Walang manners. Palibhasa, pabayaang mga magulang mo. Wala nang patutunguhan ng buhay mo, iha. Forever ka nang magtitinda ng malansang isda. Grabe naman kayo! Kung may buhos ko po kaya sa inyo tong isang balde ng isda para kayo maging malansa. Gusto niyo ng respeto? Nek-nek nyo! Ang respeto, ibinibigay sa mga taong karespe-respeto. Hindi kayo yon. Aba, talagang lumalabang ka pambata ka, ha? Nasaan na bang nanay mo? Sabihin mo, bayaran niya yung inutang niya sa akin. Kayo magsabi. Ininsulto niyo na nga ako tapos uutusan niyo pa ako ngayon. Tayong kapitbahay lang, ha? Ate, bangus po! Fresh na fresh! Mura lang ho! Itong paninda namin para lang to sa mga taong afford bumili at hindi buraot. Sige na po ate, bibigyan ko kayo ng discount. Bastos! Nakakausap pa kita eh. Baka alis na nga rito. Panira ng araw. Totoo naman talaga ang ilan sa mga sinabi ni Aling Minda. Ayoko mang aminin pero may katotohanan na mga sinabi niya. Mahirap lamang kami at lubog sa utang at wala rin akong tinapos dahil maaga akong tumigil sa pag-aaral. Pagkatapos ng high school ay mas pinili ko na lamang na magtrabaho. Hindi rin naman kasi ako matalino at lagi akong huli sa klase noon. Kaya naman ipinaubaya ko na lamang sa mga kapatid ko ang opportunity na mag-aral sa kolehiyo. Kaso nga lang sa aming anim, 2 lang ang nakapagtapos ng kolehiyo. Ang isa ay maaga nag-asawa samantalang ang isa naman ay nanatiling tambay dahil hirap makahanap ng trabaho. Grabe ang dinanas naming kahirapan noon, palagi naming kinakain ang pride namin para lamang makapangutang kay Aling Minda na sa barangay namin ay siya lamang ang merong sariling maliit na grocery store. Kahit palagi kaming nagkakasagutan ay wala akong choice, kundi ang humingi ng pabor sa kanya para lamang makakain kami kahit na ang kapalit noon ay puro pang-iinsulto. Buong buhay ko araw-araw na pinapaalala sa amin ni Aling Minda kung gaano kami kahirap. Kulang na nga lang ay ipatarpaulin pa niya ang listahan ng utang namin sa kanya. Sa kabila ng lahat ng yon ay never akong nawalan ng pag-asa. Sa katunayan, mas nagkaroon pa ako ng motivation para mangarap ng mas matayog. Ipinangako ko noon sa sarili ko na hindi ko hahayaang manatili kami sa ganong klase ng estado. Ipinangako ko na balang araw ay yayaman din ako at idadamay ko rito ang buo kong pamilya. Oh, anak, kain na. Saan ka galing? Bakit ka ginabi? Dumalaw lang po kina Jenny, nakipagtsikahan. Di bale, halika na, kumain ka na. Ipinagtabi kita ng ulam. Sige lang po, katatapos lang namin ni Jenny kumain. Nay, di pa ba kayo sawa dyan? Sawa saan? Dyan, sa ulam nyo. Lagi na lang tayo kumakain ng sardinas. Mamaya tubuan na tayo ng kaliskis niyan. Ba't naman ako magsasawa sa sardinas? Grasya to. Dapat nga magpasalamat pa tayo kasi may kinakain tayong ulam. Pero hindi ba kayo nag-asam na kumain ng mas masarap na pagkain? Lechon, chicken barbecue, bulaloy, mga ganong klase ng ulam. Siyempre gusto ko rin namang makatikim ng mga binanggit mo. Kaso nga lang, wala naman tayong pambili ng ganyang kamahal na pagkain eh. Kung sawa ka na sa sardinas, pwede naman tayong magluto ng instant noodles bukas. Tapos sa susunod na araw, pwede nang pitasin yung mga talong ni Minda sa bakuran nila. Humingi na lang tayo sa kanya. Total, marami naman yun. Minda na naman, lagi nga tayong pinapahiya ng babaeng yun. Tiisin mo na lang. Siya lang din naman yung pwede nating mahinga ng tulong eh. Tumutulong nga pero lagi naman niya tayong inaalipusta. Hayaan mo na lang. Ang mahalaga, may nakakain tayo. Ay, kailan kaya tayo makakaranas ng magandang buhay? Pasensya ka na anak, nakahirapan lang din ang may papamana namin sa inyong magkakapatid. Wala eh, hindi tayo pinalad eh. Kahit araw-arawin nating magtrabaho, isang kahig, isang tuka pa rin tayo hanggang ngayon. Ang sarap siguro magkaroon ng magandang bahay, no?
Yung kahit ref man lang mayroon tayo para kahit papano makainom tayo ng malamig na tubig. Wala naman tayong ibang magagawa kundi manalangin na lang na sana maibigay din sa atin ang buhay na hinahangad natin. Basta promise ko sa inyo, yayaman tayo. Gagawin ko ang lahat para makaahon tayo sa hirap. Paano mo naman gagawin yon? Ako nga, yan din ang sabi ko sa sarili ko nung dalaga pa ako eh. Basta, kahit gaano pa yung kahirap, gagawin ko para lang makaangat tayo. Kahit pumatol pa ako sa AFAM. Huwag ka munang mag-asawa, anak. Mahirap magkapamilya kung wala ka namang pera. Siyempre, Nay, hindi ko naman tututuhanin yun. Ayoko rin namang gumamit ng tao para lang yumaman, no? Lalaban tayo ng patas para hindi tayo makarma. Tama yan. Basta patutunayan ko sa Aling Minda na yan na mali yung sinasabi niyang walang patutunguhan ng buhay ko. Balang araw, ipapamukha ko sa kanya ang mararating ko. Kapag ako talaga yumaman, magpapatayo ako ng malaking bahay sa harap nila para araw-araw niyang maaalala kung paano niya tayo maltratuhin. Paano ibibigay sa'yo ng Diyos ang kahilingan mo kung ganyan ang nasa utak mo? Mayet, mangarap ka para sa sarili mo, hindi yung nangangarap ka lang para makabawi sa mga tao. Nakakainis kasi yung kapitbahay nating yun. Lagi na lang ipinapamukha sa atin kung gaano tayo kahirap. Eh, totoo naman kasi eh. Nay naman. Saka na lang tayo magmalaki kapag meron na tayong may pagmamalaki. Sa ngayon, magtiis muna tayo dito sa sardinas. Biro lang naman ang sinabi ko kay nanay na kakapit ako sa AFAM o foreigner para lamang yumaman. Isa pa ay malabong mangyari yon dahil moreno ang tipo ko sa mga lalaki. Kailanman ay hindi ako nangarap na makapag-asawa ng Amerikano dahil gusto ko pa rin magkaroon ng asawang Pinoy. Yun nga lang, kahit 30 anyos na ako noon, ay wala pa rin akong planong magkapamilya. Alam ko kasi kung gaano kahirap ang bumuo ng pamilya dahil nakita ko na ito sa mga kapatid ko na hanggang noon ay hikahos pa rin dahil maagang nagsipag-asawa tapos anak pa ng anak. Ito ang dahilan kung bakit ako hiniwalayan ng dati kong boyfriend. Gusto na niya noong magpakasal at magkaroon ng anak pero hindi ako pumayag. Hindi pa ako ready noon dahil hindi ko pa nakakamit ang pangarap kong yumaman. Hindi naman ako mapapakain ng pagmamahalang, kaya ang ending ay naghiwalay kaming dalawa. Noong ko lang napatunayan na kahit planuhin pa natin ang future natin kung hindi ito para sa atin ay hindi natin ito makukuha. Dumating ang araw na lahat ng mga sinabi ko sa sarili ko ay kinain ko din pala. Isang AFAM ang biglang dumating sa buhay ko. 3 years ago ay nagbakasyon sa lugar namin ang kababata at kaibigan kong si Rick. Nakatira na siya ngayon sa California at isa ng American citizen kasama ang buo nitong pamilya. Dati kong classmate sa high school si Rick at isa siya sa mga naging manliligaw ko. Kaso nga lang ay hindi ko siya nagustuhan dahil hindi tugma ang personality naming dalawa. Sa kabila nito ay naging matalik na magkaibigan pa rin naman kaming dalawa at pagkatapos naming makagraduate ay nag-migrate na sila sa California at doon na nagstay for good. Noong muli silang bumisita sa Pilipinas ay dinala ni Rick ang kaibigan niyang Amerikano na si Johnson. Hindi ko noon inakala na si Johnson na pala ang magpapabago sa buhay ko. Una ko siyang nakilala noong maimbita ako sa party nila Rick sa kanilang bahay. Dahil pareho kaming wala pang asawa ay kaming dalawa ni Johnson ang naging tampulan ng tukso. Sinakyan ko lamang ang trip nila, ang hindi ko alam noong mga oras na yon ay totoo na pala ang mga biruan nila. Totoo na pala na si Johnson ay nagustuhan ang isang katulad ko. Mayet, uwi ka na? Oo, sana eh. Gabi na rin kasi. Hindi naman ako makapagpaalam sa'yo kanina kasi ang dami mong bisita. Huwag ka muna umuwi, ngayon na nga lang tayo uli nagkita eh. Eh pwede pa naman tayo magkita bukas ha, o sa susunod na araw. Hanggang kailan ba kayo magbabakasyon? Mga 1 buwan siguro. Matagal-tagal din pala.
Dito ka muna. Kwentuhan tayo. Ano? Kumusta ka na? Eto, maganda pa rin. Wala ka pa rin talagang pinagbago ah. Confident na confident ka pa rin. Siyempre, yun ang nga lang ambag ko eh. Pero totoo naman, maganda ka pa rin naman hanggang ngayon. Kung di nga lang ako taken, baka niligawan kita ulit eh. Hoy, magtigil ka nga. May asawa ka na't lahat, ganyan pa rin mga galawan mo. Tsaka isa pa, kahit noon at ngayon, hindi pa rin magbabago tingin ko sa'yo. Bakit? Ano ba tingin mo sa akin? Kaibigan lang. Oh, consistent ah. Ano ba kasing hanap mo sa isang lalaki? Bakit hanggang ngayon wala ka pa ring asawa? Hindi naman kasi ako naghahanap pa sa ngayon. Bakit naman? Wala ka bang mahanap? Hindi nga naghahanap eh. Ayoko muna mag-asawa. Tsaka na kapag mayaman na ako. Baka may alam kang trabaho sa California. I-refer mo naman ako dun oh. Nako, kung alam mo lang, mahirap lang din buhay namin dun. Kumpara naman dito. Mahirap kayo dun kasi mayaman yung bansa nyo pero kung nandito ka sa Pinas, mayaman na ang turing sa mga tulad mo. Sige na, kunin mo ako sa California. Sira ulo. Kay Johnson ka magpatulong. Mas mayaman yun kaysa sa akin. Saan mo ba napulot yung kaibigan mong yun? Dormmate ko siya nung college. Mabait yun. Siya na lang kaya gawin mong boyfriend. Nagsasasabi na ito. Batukan kita dyan eh. Ayoko nga muna mag-love life na yun. Trabaho ibigay mo sa akin, hindi jowa. Kapag si Johnson ang inasawa mo, di mo na kailangan magtrabaho. Ipili talaga. Ano bang trabaho ni Johnson? Editor yan, kaya matalino at creative. May sarili siyang company. Maliit lang pero marami naman parokyano. Alam mo yung mga nag-i-edit ng video at pictures sa mga kasal? Ganon, yun yung business niya. Pwede ba mag-apply sa kanya? Mag-apply ka na lang bilang girlfriend. Sure ako tatanggapin ka niya. Isa pa talaga ha? Joke lang, ito naman. Namiss lang kitang asarin. Pero ito may sasabihin ako sa yung sekreto. Ano? Type ka ni Johnson. Di nga. Oo nga. Tingnan mo mamaya magme-message sa'yo yan sa Facebook. Ano ba yan? Bakit? Di mo ba siya type? Ayoko sa foreigner. Gusto ko purong Pinoy pa rin. Siyempre, makabayan tayo. Try mo lang. Mabait na tao yan si Johnson. Only child yan kaya pinalaki na maayos ng mga magulang niya. Ewan ko sa'yo, Rick. Sige na, uuwi na ako. Bukas na lang tayo magkita. May lakad kami bukas, ipapasyal namin si Johnson. Sama ka? Sige, basta libre mo. Oh sure, walang problema. Ako bahala. Mas matanda ng 7 years si Johnson kesa sa akin. Matangkad siya, medyo malaki ang katawan at halatang may kaya dahil hindi sanay sa hirap ng buhay sa Pilipinas. Sa kabila nito ay totoo ngang mabait siya, pusong mamun siya pagdating sa mga hayop at mga matatanda. Hindi rin siya madamot kahit na halos buong barangay na namin ang nagpapalibre sa kanya. Open siya na kilalanin ang kultura ng Pilipinas at yun naman talaga ang nakakabilib sa kanya. Sa halos 1 buwan nilang pananatili sa Pinas, ay isa ako sa mga palaging nakakasama ni Johnson. Parang ako na ang nagsisilbing tour guide nila Rick at Johnson habang namamasyal sila sa iba't ibang parte ng bansa. Noon ay hindi ako open sa pagkakaroon ng foreigner na boyfriend dahil tingin ko sa kanila ay masyado silang high maintenance at baka hindi ko maabot ang standard nila. Pero hindi nagtagal noong mas nakilala ko pa si Johnson ng malalim ay parang nagbukas ang puso ko para sa mga dayuhang tulad nila. Sobrang cute kasi nilang tingnan habang pilit nilang sinusubukang makibagay sa kultura natin. Maikling panahon ay nakaramdam na rin ako ng pagtingin kay Johnson. Hindi ko nagustuhan ang itsura niya o dahil mayaman siya. Nagustuhan ko siya dahil busilak ang kanyang puso. Masyado siyang caring at gentleman at eto ang dahilan kung bakit niya nabihag ang damdamin ko. Nay, may tanong ako sa'yo. Ano yon? Gusto mo bang tumira sa Amerika? Amerika? Bakit mo naman naitanong yan? Wala lang. Naisip ko lang na kapag ba nabigyan tayo ng opportunity na lumipat sa ibang bansa tulad ni Rick, igagrab mo ba yun? Sa tingin ko, hindi. Bakit naman hindi?
Mas gusto ko rito sa Pilipinas eh. Dito ako pinanganak. Dito rin ako dapat mamatay. Yun lang? Kahit mahirap ang buhay dito, mas gusto mo pa rin magstay dito sa atin? Oo naman. Marami na akong alaala rito eh. Dito na ako nakabuo ng pamilya, ng kaibigan at kung ano-ano pa. Sus! Takot lang kayo mag-English eh, kaya ayaw nyo. Isa pa yon. Pero sayang din yung opportunity kapag hindi kayo pumayag na tumira sa ibang bansa eh. Ang tanong, may opportunity ba? Paano kung meron? Meron? Ano nangyari yon? Nag-apply ka ba ng trabaho sa Amerika? Ay naku anak, congrats! Hindi po. Paano naman ako makakakuha ng trabaho sa Amerika wala nga akong tinapos? Ano yung opportunity na sinasabi mo? Si Johnson kasi, yung kaibigan ni Rick, naniligaw sa akin. Talaga? Ay naks naman anak, may nagkagusto rin sa'yo sa wakas! Nay naman eh. O tapos ano, sasagutin mo ba siya? Sa tingin niyo po, Ay bakit ako ang tinatanong mo? Dapat ikaw ang nakakaalam niyan. kung ako lang din naman ang tatanungin, parang gusto ko na siyang sagutin. Oh, ganun naman pala eh. Ay, teka nga lang. Sasagutin mo ba siya dahil gusto mong makapunta sa Amerika? O sasagutin mo siya kasi mahal mo siya? Magkaibang bagay yon, anak. Yun na nga po ang problema eh. Medyo naguguluhan pa yung feelings ko. Alam mo kung ano ang dapat na gawin mo? Ano po? Huwag mong madaliin yung puso mo. Kung hindi ka pa sure, huwag ka munang magdesisyon. Kung ang rason mo lang para makaalis ka sa bansang to, wag. Maniwala ka sa akin, hindi ka magiging masaya kapag ganun ang nangyari. May gusto na rin naman ako kay Johnson eh. Pero yun nga, hindi ka pa sigurado sa nararamdaman mo. Ano pong gagawin ko ngayon? Kung sa tingin mo gusto mo talaga si Johnson, di kilalanin mo siya ng mas mabuti. Kapag nagawa mo yon, saka ka magdesisyon para wala kang pagsisisihan sa huli. Sige po, Nay. Susundin ko po yung mga sinabi nyo. Pagkabalik nila Johnson sa Amerika ay nagpatuloy pa rin ang communication naming dalawa sa pamamagitan ng social media. Tumagal ang pagkakaibigan namin hanggang sa tuluyan na nga pong nahulog ang loob ko sa kanya. Alam kong totoo na ang nararamdaman ko noon dahil marinig ko pa lamang ang pangalan ni Johnson ay napapangiti na ako. Para bang siyang nagbigay kulay sa buhay ko. Siyang araw-araw na nagbibigay ng inspirasyon sa akin. Kaya naman makalipas ang mahabang panahon ay sinagot ko rin ang panliligaw niya. Simula noong maging kami ni Johnson ay pinakita niya ang pagmamahal niya sa akin sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga regalo. Halos buwan-buwan kung magpadala siya noon. Mapabulaklak man yan, mga damit, alahas, hindi nito nakakaligtaang pasayahin ako sa araw-araw sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga material na bagay. After a year, simula nung sagutin ko siya ay muling nagbakasyon si Johnson sa Pilipinas para i-celebrate namin ang anniversary naming dalawa. Nagulat na lamang ako noong bigla siyang nag-propose sa akin. Tinanggap ko ang alok niyang pagpapakasal. Akala ko noon ay sasaya na ang buhay ko sa bagong love life na natanggap ko. Yun pala ay doon na magsisimula ang bagong problema. Matapos akong pagchismisan ng mga tao na di umano, ay kumapit daw ako sa AFAM para lamang makaahon sa hirap. Mula sa social media hanggang sa personal ay nakakatanggap ako noon ng panlalait. Isang Facebook page kasi ang nagpost ng wedding pictures namin noon ni Johnson nang walang paalam. Doon na po ako nakatanggap ng iba't ibang klase ng panlalait mula sa mga taong hindi ko naman kilala. May mga nagsasabing ginagamit ko lang daw si Johnson para makaalis mula sa kahirapan at kung ano-ano pa. Marami rin ang pinagtatawanan ng itsura ni Johnson dahil imposible raw na magkagusto ako sa tulad niya na bukod sa malaki na nga ang katawan ay hindi rin kagwapuhan. Pera lang daw ang habol ko sa kanya. Siyempre ay nasaktan ako sa mga pambabash sa amin. Mabuti na lang at hindi ito sineryoso ni Johnson kaya kahit papaano ay nakakuha ako sa kanya
ng lakas ng loob para huwag na ring pansinin ang mga hindi magagandang comments sa amin. Ganun pa man ay hindi ko na natiis noon ang pangmamaliit sa amin ng ibang tao, lalo na ang mga kakilala ko pa man din. Nangunguna na doon ang kapitbahay naming si Aling Minda. Hindi na ako nakapagtimpi noong pati ang nanay ko ay dinamay na niya sa paninira niya sa amin. Aling Minda, mag-usap nga tayo. O ano, magbabayad ka na ba ng utang ninyo? Sumusobra na po kayo Anong pinagsasabi mong sumusobra? Ano tong pinagkakalat yung bugaw ang nanay ko? At sino naman ang nagsabi na akong nagkalat niyan? May pruweba ka ba? Hindi na kailangan ng pruweba kasi kayo lang naman ang number 1 na hater ng pamilya namin. Ano ba nagawa namin sa'yo Bakit ganito ka nalang manira sa pamilya ko? Inggit ka ba sa amin? Bakit naman ako maiinggit sa'yo? Ang kapal na mukha mo Yun nga rin ang pinagtataka ko Bakit inggit na inggit kayo sa amin, gayong kayo naman tong mas mayaman, mas malaki ang bahay, mas maganda ang buhay? Bakit ba hindi mo kami magawang tantanan? Hoy, Mayet! Ano bang akala mo sa sarili mo? Wala akong pakialam sa buhay ninyo. Bakit ko kayo sisiraan? Anong mapapala ko dyan? Tsaka isa pa, totoo naman na bugaw yang si Elena? Hindi ba nga ibinugaw ka niya sa kano na asawa mo na ngayon? Saan mo naman napulot yung fake news na yan? Kumaka-imbento kayo ng kwento? Daig nyo pa ang scriptwriter? Hindi ako ibinugaw para lang sa kaalaman nyo. Ngayon kung hindi nyo tanggap na nakapangasawa ako ng foreigner, problema nyo na yon. O tanda na kayo, sana naman baguhin nyo na yung ugali nyo. Yabang mong magsalita Ano, mataas na ang lipad mo? Porket nakabingwit ka ng kano? Palibhasa, hindi ka makahanap-hanap ng lalaking magmamahal sa'yo, kaya nagtiyaga ka na sa lalaking yon. Kung sa bagay, mga tipo mo naman ang hanap talaga nila. Yung mga exotic, mga mukhang unggoy. Grabe! Ako yung walang pinag-aralan sa ating dalawa. Pero kung umasta kayo, parang kayo yung hindi nag-aral. Yung mga lumalabas dyan sa bunganga nyo, parang hindi pinag-iisipan ng matinong tao. Alam mo, umalis ka na nga lang sa harap ko. Hindi ako pumapatol sa hindi ko ka-level Tsupe! Tandaan mo tong araw na to, Aliminda. Darating din yung time na kayo ang hihingi ng tulong sa amin at kapag dumating yung araw na yun, ipamumuka ko sa inyo lahat ng pinaggagawa nyo sa amin. Mangarap ka na lang ng gising. Hindi mangyayari ang pinagsasabi mo. Tulong? Kahit magunaw pa ang mundo, hindi ako hihingi ng tulong sa inyo. Pwe! Pasalamat kayo at may natitira pa akong respeto sa inyo. Pero kapag dinamay mo pa ulit ang nanay ko sa trip mo, hindi na lang salita matatanggap niyo mula sa akin. Daming kuda! Umalis ka na nga lang. Saka ka na magyabang sa akin kapag bayad na kayo ng utang ninyo. Mga walang utang na loob. Babayaran namin lahat ng naitulong niyo sa amin, huwag po kayo mag-alala. Aba dapat lang. Hut-hutan mo yung asawa mo para makabayad kayo sa utang ninyo. Mga peste kayo. Che! Mas peste ka! Hoy, anak! Bakit ka nakikipag-away dito? Yan kasing magaling nating kapitbahay kung ano nung pinagsasasabi. Hoy Elena, pagsabihan mo yung anak mo walang modo. At ako pa talaga... Maya, tama na. Halika na, umuwi na lang muna tayo sa bahay. Nakakainis! Sarap pa nabunot ng tao! Hayaan mo na lang siya. Halika na. Sa huli ay hinayaan ko na lamang si Aling Minda at ang iba pang tao na wala nang ibang ginawa kundi ang manira ng kapwa. Ang mahalaga ay masaya na ako sa buhay ko noon at dahil ito kay Johnson. Matapos naming magpakasal ay sinimulan na ang ilakad ng asawa ko ang mga papeles ko para makalipat na sa California. Plano na kasi niya na kunin ako doon para doon na manirahan at bumuo ng pamilya. Mahigit 1 taon din ang hinintay ko bago kami muling nagkasama ni Johnson sa California. Tandang-tanda ko pa ang kabang nararamdaman ko noong ma-interview ako para lamang makakuha ng visa. Doon ko lang napagtanto na sobrang hirap din pala ang lumabas mula sa bansa. Sa kabila ng lahat ng sakripisyo namin ay tuluyan na akong nakaalis ng Pilipinas at tumira sa ibang bansa kasama si Johnson. Sobrang excitement ko noon na magkaroon ng bagong buhay. Yun nga lang akala ko noon ay tatanggapin ako ng buong buo sa bansang nilipatan ko. Pero doon ako nagkamali
Hindi hospitable ang mga kapwa ko Pinoy sa California. Sa katunayan, sila pa ang nangunguna noon sa pangmamata sa akin. Siguro'y nasa dugo na talaga ng mga Pinoy ang maghilahan paibaba. Nakakalungkot lang. Dahil kung sino pa ang kababayan natin na dapat ay kakampi natin, ay sila pa ang tatayong kontrabida sa buhay na gusto nating maasam. Hello, anak! Hello, Nay! Pasensya na, ngayon lang ako nakatawag sa inyo. Naging busy kami ni Johnson sa pag-aayos ng gamit sa bahay eh. Okay lang. Ano, kamusta kayo dyan? Eto, sobrang lamig dito sa Amerika. Grabe, para kami nakatira sa loob ng freezer. Kung dyan sa Pinas, aircon ang kailangan, dito naman heater ang ginagamit. Nakakita ka na ba ng snow? Oo, Nay! Ang ganda kaya ng buhay dito. Kaya dapat maghanda-handa ka na, Nay, ha? Kasi ikaw naman ang susunod na kukunin ni Johnson. Ay nako, kahit wag na. Di ba sabi ko naman sa'yo na kahit mahirap ang buhay dito sa Pilipinas, mas pipiliin ko pa rin tumira rito. Gusto ko lang naman maranasan nyo rin ang nararanasan ko ngayon. Masaya ako rito. Basta ang mahalaga, mabuti ang kalagayan mo dyan. Maayos naman po ako rito. May ilang tao lang na hindi gaano maganda ang pakikitungo sa akin pero sanay na ako dun. Anong hindi maganda ang trato? Alam mo na, yung ibang mga Pilipino na nakakaangat, hindi pa masyadong maganda ang tingin sa akin. Feeling kasi nila mas mataas sila kaysa sa akin. Hayaan mo na lang sila. Ang importante, masaya kayong mag-asawa sa bagong buhay nyo. Siyempre naman, Nay. Lagi kong tinatandaan yung favorite line nyo na hayaan na lang sila. Kapag bad trip ako, yan ang lagi kong sinasabi sa sarili ko. Mabuti naman. Mas mabuti na yung umiwas ka sa gulo lalo na't hindi mo pagamay ang kalakaran dyan. Ang hirap nga po mag-adjust eh. Ibang-iba ang buhay dito kumpara dyan sa Pinas. Kailangan dapat mabilis ang mga galaw. Bawal ang papetiks-petiks lang. Kamusta naman ang mga biyenan mo dyan? Maayos ba naman ang pakikitungo nila sa'yo? Oo naman po. Sobrang bait ng pamilya ni Johnson. Tinanggap nila ako bilang parte ng pamilya nila. Pero alam nyo, Nay, kahit ilang buwan pa lang ako rito, nakakamiss din pala dyan, no? Bakit? Ano bang namimiss mo rito? Noon nga atat na atat kang makapunta sa California eh. Nakakamiss yung kape sa umaga at mainit na pandesal. Miss ko rin yung mga marites na tambay sa kalsada tuwing hapon. Siyempre, miss na miss ko na rin kayo. Nakaka-homesick din pala pag malayo sa pamilya. Masasanay ka rin dyan. Opo, sinasanay ko na ang sarili ko. Naghahanap na nga ako ng trabaho kaso ayaw ni Johnson eh. Gusto ko sana na kahit nasa malayo ako makatulong ako sa inyo. Anak, wag mo na kaming alalahanin dito. May sarili ka ng pamilya. Yan muna ang priority mo. Bilang may bahay, trabaho mong alagaan ang pamilya mo. Ganon din ako. Trabaho kong alagaan ang pamilya ko rito sa Pilipinas. Kaya wag mo na kaming masyadong isipin. Mag-enjoy ka lang dyan. Basta, kapag nakapag-adjust po ako rito, papadala ako ng pera sa inyo. Tapos magpapadala rin ako ng balikbayan box na puno ng chocolate. Basta wag ka lang makakalimot magdasal, ha? Lahat ng problemang haharapin mo dyan, makakayanan mo sa tulong ng Panginoon. Opo, Nay. Masaya ako, anak, na sa wakas, giginhawa na rin ang buhay mo. Nangako naman po ako sa inyo, di ba? Nayayaman din ako balang araw. Yayaman din tayo. At ito na nga po yun. Ilang taon ang lumipas ay unti-unti rin akong nasanay sa buhay sa Amerika. Nakapaghanap ako ng sideline noon para makatulong kay Johnson pero hindi rin po ito nagtagal dahil ipinagbuntis ko pa noon ang panganay namin. After maganak ay naging stay at home mom na lamang po ako habang ang asawa ko naman ang naghahanap buhay para sa pamilya namin. Ang panganay namin ay nasundan pa ng 2 at sa kasalukuyan ay dinadala ko naman ang pang-4 naming anak. Masaya ako na agad na ibinigay sa amin ng Diyos ang buhay na matagal ko nang ipinagdarasal.
Unti-unti ay natulungan ko si nanay sa Pilipinas na makaahon. Ipinaayos ko ang bahay namin at ngayon ay mas malaki na ito kesa sa bahay nila Aling Minda. Nakapagbigay din ako ng puhunan sa mga kapatid ko para makapagsimula ulit sila sa buhay. Ang balita ko ay patuloy pa rin sa dati niyang gawi si Aling Minda pero wala na kaming pakialam sa kanya. Bayad na kami sa mga utang namin kaya kahit anuman ang sabihin at ipagkalat niya ay hindi na kami naaapektuhan. This year ay nakatakda ng lumipad si nanay papunta ng California. Matagal-tagal din bago namin siya napapayag na sumakay ng eroplano. Mabuti na lang at sa huli ay nagbago din ang isip nito dahil sa kagustuhan niyang makita ang mga apo niya. Masarap ang mangarap. Pero mas masarap kapag tinatamasa mo na ang mga pangarap na ito. Sa tulong ng pamilya, determinasyon at tiwala sa Panginoon, ang mga pangarap ko sa buhay ay nakamit ko rin sa wakas. Ako nga pala si Patsin. I'm on my late 20s, isang corporate slave na aminadong may pagkatanga pagdating sa usaping pag-ibig. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. I'm in a relationship. A very complicated one. Well, maybe hindi naman talaga ganun ka-complicated. Ako lang ang nagpapagulo ng lahat. I had a boyfriend kasi, si Kennedy. Na-meet ko siya nung college and agad kami nagkagustuhan hanggang sa naging kami na nga. Nasustain namin ang relationship namin hanggang sa makapagtapos kami at makahanap ng trabaho. 8 years ang tinagal namin bago kami nag-break nang dahil sa third party. Meron siyang ibang babaeng nakakalandian at ang masakit pa doon, nag-umpisa silang maging flirtmates bago pa kami magkakilala ni Kennedy. Nawalan sila ng communication at ngayon na lang ulit binubuhay ang connection nila kung kailan nandito na ako. Kung kailan nasa buhay na ako ni Kennedy. Ang lagay tuloy parang ako pa ang hadlang sa love story nilang dalawa. Ay, teka, check nga to. Ang ganda naman ang post na to. Wow, ang ganda ng video na to ah. Psst. Hoy, ano yung tinitingnan mo sa phone? Wala. Nag-i-scroll lang ako ng kung ano-ano. Hwe, di nga. Baka mamaya may ine-stock ka ng ex dyan. Lo, imbento ka naman. Ay, si Joanna siguro to. Teka, buksan ko yung pinto. Hello! Oh, anyari sa'yo? Ba't ngayon ka lang? Ay nako, as usual. Ano pa nga ba? Eh di sobrang traffic na naman. Ay busy sa cellphone ng lola mo. Diyos ko, kanina ko pa nga sinasabihan yan eh. Ay bakit? May hinihintay na chat? Tanong mo dyan. Hoy babae, wag mong sabihing umaasa ka pa rin sa manulokong yun ah. Lo, hindi no. Pag nagsa-cellphone, siya agad yung hinihintay. Ay siguraduhin mo lang. Baka mamaya konting suyo lang sa'yo bumigay ka na naman agad. Pero ang tanong, kinukulit ka pa ba nung Kennedy na yon? Nagte-text pa rin. What? Hindi mo pa rin binablock yung number niya? Blinak ko na siya sa FB pero hindi sa phone. At saka, alam nyo, useless din naman kung ibablock ko siya kasi alam naman niya yung address namin at nakakapunta naman siya sa bahay anytime niyang gustuhin. So, kinakausap mo pa siya? Pag pumupunta siya sa bahay. My God, Maximina. Gaano kadalas naman siya pumupunta sa inyo? Mga once a week lang naman. We, mamatay? Minsan, twice a week. At ini-entertain mo naman. Anong gagawin ko? Tao naman siyang pumunta sa bahay para makiusap. Diyos mio naman, Maxine. Nakalimutan mo na ba yung ginawa niyang panluloko sa'yo? Nakipaglandian siya sa iba kahit kayo pa. Ano? Amnesia lang ang peg? At take note ha, matagal na niya palang nakalandian yung Trisha na yon bago pa naging kayo. Ang lagay tuloy parang ikaw pa yung hadlang sa love story nilang dalawa. Oo na, alam ko naman yan. Hindi ko naman nakakalimutan, no? Bakit kinakausap mo pa rin?
May balak kang balikan, no? Sus, wala no. Alam niyo ang dami niyong sinasabi. Akala ko ba magmo-movie marathon tayo? Isa lang yun na yung movie nang maumpisahan na yan. Oh, paano? Chat-chat na lang sa JC. Sige. Nandito na rin ako sa tapat ng bahay namin. Okay. Bye. Ay, oo nga pala. Wala nga palang tao sa bahay ngayon. Umalis nga pala silang lahat. Nasaan na ba yung susi ko? Maxine? Ay pusa! Diyos ko, ba't bigla-bigla ka nalang lumilitaw kung kailan gabi na? Sorry. Ay, kanina ka pa rito? Hinihintay talaga kita. Bakit? Gabi na. Wala naman. Namiss lang kita. Ay, gabi na, Kennedy. Hindi na kita pwedeng i-entertain. Next time na lang, ha? Maxine, wait. May gusto sana akong sabihin sa'yo eh. Ano yun? Kennedy, huy! Anong ginagawa mo? Tumayo ka nga dyan. Maxine, alam ko matagal mo nang gusto mangyari to. Di ba pangarap mo to na maikasal tayo? Ha? Maxine, pakasalan mo ako. Magpakasal na tayo. Ituloy na natin yung mga plano natin. Kennedy, wala na tayong kailangang ituloy kasi matagal na tayong wala. Niloko mo ako, di ba? Nakipaglandian ka sa iba habang tayo pa. Oo, pero ikaw naman yung mahal ko, Maxine eh. Yung sa amin ni Trish, landian lang yun at alam ko mali ako doon. Kaya please, balikan mo na ako. Ay, no. Maxine, please naman oh. Kung kinakailangan na manligo ulit ako sa'yo gaya ng ginawa ko dati, gagawin ko. Wala naman ako ibang gustong makatuluyan kundi ikaw eh. Ay, pagod na ako, Kennedy. At gabi na. Kaya please lang, hayaan mo na ako magpahinga. Maxine, hanggang ngayon kasi hindi mo pa rin tinatanggap yung sorry ko eh. Malamang, sinaktan mo ako eh. Anong gusto mo? Lolokohin mo ko tapos papatawarin kita ng ganun-ganun lang? Tatakpan mo ng proposal yung ginawa mong mali? Buti sana kung naghanap ka man lang ng magandang tiyempo, kaso hindi eh. Bigla-bigla ka na lang nagpakita sa bakura namin ng may hawak na singsing, thinking na papayag akong magpakasal sa'yo. Pero di ba, matagal na natin gusto to? Naghihintay na lang tayo ng tamang panahon, di ba? Noon yon, Kennedy. Noong tayo pa. Noong hindi mo pa ako niloloko. Noong buong-buo pa yung tiwala ko sa'yo at nung nangangarap pa ako na bumuo ng pamilya kasama ka. Hindi ngayong wala na tayo. Hindi ngayong alam ko na may nilalandi kang iba. Ay, excuse me, papasok na ako. Wait lang. Maxine! Si Kennedy ang kauna-unahang official boyfriend ko. Nagkaroon ako ng mangilang-nilang heartaches bago siya dumating sa buhay ko. Kaya akala ko talaga, siya na yung one true love ko after all the pains I've been through. Siya ang lalaking pinakamamahal ko sa lahat. Kaya sobrang sakit at panghihinayang ang naramdaman ko nung nalaman kong tungkol sa kanila ni Trisha. Nung sariwa pa ang lahat hindi ko muna kinausap si Kennedy ng ilang buwan. Pero dahil hindi siya tumigil sa panunuyo at pagmamakaawa, unti-unti rin akong lumambot at pinakinggan siya. Pero ang hindi ko inaasahan yung bigla na lang siyang mag-aalok ng kasal, ngayong hindi pa naman kami nagkakabalikan. Totoong pinangarap ko ang maikasal kay Kennedy. Sa edad kong to wala rin naman akong nakikitang ibang mamahalin pa kundi siya lang. At palagi kong naiisip na wala na siguro akong ibang makikilala pa. Kung meron man, nakakapagod na rin magsimula ulit sa umpisa. Kaya matapos ang ilang buwan ng pangunit ni Kennedy, tinanggap ko rin ang proposal niya at kumapit ako sa pangako niyang kakalimutan na niya si Trisha. Mahal? Mahal? Mahal, bakit?
tikman mo nga tong luto ko kung sakto lang yung timpla. Okay, wait lang. Sige nga, patikim. Eto oh. Okay na okay, mahal. Sure? O sige, mamaya-maya magsasandok na rin ako para makakain na tayo. Okay. Nga pala, ano masasabi mo dito sa forma ko na to, mahal? Maganda. Bakit? Para saan? Bukas. Di ba nga may date tayo? Oo nga pala. Teka, mukhang may bago kang sapatos ah. Oo, mahal. Nagkabigay na ng performance bonus kaya may pambili na. Kaya pala. Maganda. Talaga? Okay na sa'yo itong forma ko? Oo, kahit ano namang isuot mo, okay na okay sa akin eh. Yan ang gustong gusto ko sa'yo Dead na dead ka pa rin sa akin hanggang ngayon Asa, magbihis ka na lang ng pambahay at makakain na tayo. Okay. Mahal? Tapos na akong maligo. Ikaw naman. Sandali lang, mahal. Wala na pala tayong mineral water. Bibili muna ako saglit, ha? Hindi ba pwedeng mamaya na lang yan pag uwi natin? Baka magsara na yung water station mamaya. Ay, oo nga pala. Mahal, saglit lang to. Babalik din ako kagad. Okay, bilisan mo ha. Baka mali tayo sa reservation natin. Yap, mabilis lang to, love. Promise. Ay, maglilipat pa pala ng laman ng wallet. Teka nga. Ang kapal naman nitong wallet ni Kennedy. Ano bang mga laman nito? Teka. Ticket sa bus, membership card, resibo ng credit card. Wala namang credit card yun ah. Trisha? Bakit nakapangalan kay Trisha tong credit card? Last week lang? Ibig sabihin, nagkikita pa pala sila ni Trisha? Sinasabi ko na nga ba eh. Ang bigat. Mahal. Bakit nakaupo ka lang dyan sa sofa? Hindi ka pa ba mag-aayos? Saan mo nga ulit binili yung sapatos mo? Sa mall. Bakit? Saan ka kumuha ng pambili mo? Sa bonus. Di ba nga sabi ko na ipamigay na yung bonus namin? Sigurado ka? Oo, sigurado ako. Teka, bakit ba ganyan mga tanungan mo? Ano tong resibo ng credit card na to? Hayan oh, nakalagay yung pangalan ng store ng mga sapatos. At bakit nakapangalan kay Trisha yung credit card na yan, ha? Bakit? Huwag mo sabihin nagkikita pa rin kayo. Huwag mong sabihin may namamagitan pa rin sa inyo. Ano, Kennedy? Sumagot ka! Oo. Nagkikita pa rin kami pero wala namang namamagitan sa amin. Friends na lang kami. Friends? Binigyan ka ng sapatos na branded tapos friends? Sinong niloko mo? Oo nga, magkaibigan lang talaga kami. Bakit? Hindi ba pwedeng magbigay ng gamit yung magkaibigan? Huwag mo na masyadong isipin yun. Masisira lang yung date natin eh. Sige na, mag-ayos ka na at maliligo naman ako. Hindi. Hindi na matutuloy yung lakad natin. Ha? Bakit? Dahil lang sa resibo ng sapatos? Hindi lang yun yung pinag-uusapan dito, Kennedy. Hindi ba nangako ka sa akin na hindi ka na makikipagkita kay Trisha? Mahal naman eh. Sayang din naman kasi yung sapatos na ibibigay niya kung hindi ako papayag na makipagkita, di ba? Pwes, sa kanya ka na lang ulit makipagkita. Total naman, mukhang hindi mo na kayang tuparin yung pangako mo sa akin. Paksi naman eh. Kennedy, pumayag na akong magpauto sa'yo ng ilang beses. Patunayan mo naman na worth it yung pagpapakatanga ko sa'yo. Hindi yung ganito paulit-ulit mo na lang akong niloloko.
Maxine, Alam mo, yung unang panloloko mo pa lang sa akin, ang sakit-sakit na eh. Halos hindi ko nakayanin. Gabi-gabi akong umiiyak. Naaawa sa sarili ko. Halos ikamatay ko yun, Kennedy. Tapos uulitin mo lang. Hindi ka pa nakontento sa isang beses na pananakit mo sa akin? Ilang beses mo ba ako balak saktan? Ilang beses mo ba akong kayang saktan? Kasi sa akin, sapat na yung isa. Pero dahil inulit mo pa, pasensyahan na lang. Pero huli mo na yan. Walang salitang makakatumba sa sakit na naramdaman ko noong nalaman kong nilokon na naman ako ni Kennedy. Seryoso, para akong namatay. Wala akong pakiramdam, walang ganang mabuhay, walang kahit ano. Palagi akong tulala at hindi umuusad ang buhay ko. Pakiramdam ko ay araw-araw akong na-stuck sa isang malaking kwarto na walang pinto, walang bintana, walang ilaw, walang hangin. Tumigil ang lahat sa buhay ko. Ang hindi lang huminto noon ay yung sakit. Yung mga tanong sa utak ko kung bakit niya nagawang lukohin at saktan ako ulit. Bakit ba may mga taong ganun gagamit ng isang grand gesture gaya ng proposal para pagtakpan ang kasalanan nila? Paniniwalain ka na mahal ka nila at handa silang magbago. Tapos ikaw naman tong si Panga, maniniwala at aasa na mananaig ang totoong pagmamahal. Only to end up crying and hurting again. Tuluyan na akong nababay kay Kennedy. Hindi ko siya kinausap, binlock ko siya sa social media accounts ko, nagpalit ako ng number, at lahat ng paraan para hindi niya ako makontak ulit ay ginawa ko. Sinikap kong itayo ang sarili ko. Nag-focus ako sa trabaho at sa hilig ko, ang pangongolekta at pagdodonate ng second-hand books. It was hard at the beginning pero sabi nga nila, fake it until you make it. Eventually, nakita ko na lang ang sarili ko na nag-e-enjoy na ulit sa mga bagay na ginagawa ko. Ay, nako. Ang hirap naman itong pinapagawa ng boss ko. Ay. Uy, si Bri. Hello, Bri? Hello, Maxine? Nandito na ako sa tapat ng pintuan ng office nyo. Dala ko yung mga books. Ay, sige. Puntahan kita dyan. Wait, ha? Hi. Hi. Pumunta ka pa talaga dito sa floor namin. Pwede namang magkita na lang tayo sa lobby. Baka busy ka rin eh. Sayang naman yung time mo para mag-akit baba. Bakit ikaw? Hindi ka ba busy? Medyo busy rin naman pero para sa'yo may time ako. Sorry? I mean, para dito sa donations. Para sa donations may time ako. Okay. Bukas pala tuloy yung lakad natin. Bukas? Ay, shucks! Oo nga pala. Saturday na nga pala bukas, no? Sorry, nawala sa isip ko. Okay lang. Sige. I-chat ko na lang ulit yung coordinator ng event tapos babalitaan kita. Okay, so sabay na lang tayong pumunta doon? Yup. Alright. Update na lang. Bye, Maxine. See you. See you. Ay, grabe. Nakakapagod din pala. Daming pumunta sa event Hindi ko in-expect yun. Oo nga eh. Pero ito naman yung klase ng pagod na worth it. Sinabi mo pa. Ay, thank you pala sa pagsama mo sa akin ha. Buti na lang nandyan ka. At least hindi ako nagmukhang tanga na mag-isa lang dito sa donation drive na to. Wala yun. Pumupunta naman talaga ako sa mga gantong event eh. By the way, Maxine, may gagawin ka mamaya after ng event? Magkikita kami ng friends ko.
Why? Ganun ba? Hindi, kasi, ayain sana kitang magmerienda. Pero okay lang kung may nakaset ka na pala na lakad. Nako, sayang. Gustong-gusto ko pa namang magpalibre ngayon. Next time na lang siguro, may lakad ka pala eh. Baka magtampo yung friends mo. I think next time na lang talaga. Pero thank you sa pag-aya sa akin ha. Sa susunod, magsabi ka na lang ng mas maaga para ma-free up ko yung araw ko. Sure. Magsasabi na ako ahead of time. Ilulook forward ko yan. Asa na siya? Akala ko ba sinamahan ka niya sa event? Syempre, umuwi na yung tao. Sinabi ko kasi magkikita tayo kaya hindi ko na napagbigyan yung invitation niya. Gaga, sana sinabi mo sa amin. Payag naman kami na makapag-date ka muna. We, Oo nga, hindi kami magtatampo. Promise. himala. Hindi yata kayo kontra sa lalaki ngayon. Ini-stock na kasi namin yung si kuya mong Bri. Ha? And he seems to be a good guy. Truth. Grabe kayo. Na-mention ko lang ng isang beses sa inyo na stalk nyo na kaagad. Well, syempre, lahat ng lalaking papasok sa buhay mo, dapat dadaan sa amin. Ayaw na naming mabudol ka ulit sa taong mamahalin mo, no? Nakikipagkaibigan lang naman yung tao. Ang advance nyo namang mag-isip. Nakaw, maniwala ka sa amin. Gustong-gusto ka nung Bri na yun. Diyan nag-uumpisa ang lahat sa friendship. Oo nga. Huwag ka nga ang magkunwari na hindi mo gets yung pagpaparamdam ni kuya mong boy. Alam din naman namin na type mo rin yung tao. Lo, wag mo na pakawalan yan, te. Palagay ko bagay naman kayo kasi pareho kayong mahilig sa books. Tapos, nagjo-join pa kayo sa mga donation drive. O see, meron na kayo agad mutual interest. Mutual feelings na lang ang kulang. Che, paano kung mali pala tayo? Paano kung assuming lang talaga tayo at gusto lang makipagkaibigan ng isa? Ayang nega mo naman agad. Hindi naman sa nega. Syempre, nagpapakatotoo lang. Kasi mukhang botong-boto na kayo dun sa tao. Hindi pa nga tayo sure kung anong intensyon niya. Hay nako, basta ako, nararamdaman ko. Bri is the one. The only one and the best one for you. Let's see. Malalaman natin yan kapag mas nakilala ko na si Bri. At sana hindi kayo nagkamali ng akala sa kanya. Habang abala ko sa sarili ko at sa trabaho ko, nakilala ko nga si Bri. Actually, hindi ko alam na madalas na pala kaming magkasalubong dati pa. Nasa isang building lang kasi ang company na pinagtatrabahuhan namin. Nagkaroon na kami ng pagkakataon na mag-usap nung pareho kaming umattend ng donation drive na inorganize ng corporation na may-ari ng building kung saan kami nang co-work. At doon na nga nagsimula ang friendship naming dalawa. Walang halong pretension pero hindi talaga ako naghahanap ng any potential relationship at that time. Para sa akin, sariwa pa yung mga sugat na naiwan ni Kennedy and magiging unfair sa next na taong papasok sa buhay ko kung magmamadali ako. But Bryce such a gentleman. Hindi siya nagmadali na i-level up yung friendship namin. Kinalala niya muna ako ng mabuti bago mag-express ng special interest. And every time na maaalala ko kung paano niya in-approach ang getting to know stage namin, lagi ako napapaisip na ganun dapat ang lahat ng dating stage. Slow, pero sure. Hindi nagmamadali, pero may sincere intention na kilalanin ka at alamin ang lahat ng tungkol sa'yo bago magtangkang pumasok sa isang committed relationship. Nagtuloy-tuloy ang pagiging close namin ni Bryce sa isa't isa. It's almost like we're dating but we're not. Walang ganun. We're seeing each other, nagkakatsa at nagtatawagan paminsan-minsan. But I made it clear to him na I'm not looking for a relationship. And he seemed okay naman with that setup. Kikilalanin lang muna namin ang isa't isa. Enjoy each other's company. With no commitment muna. And later on, kapag fully healed na ako at kung magustuhan man namin ang isa't isa,
Then saka na lang namin pag-uusapan. Wala pa rin naman kaming communication ni Kennedy. And it's better that way. Ang bukod tanging nakakapagpaalala na lang sa akin ng past namin ay yung mga natitirang memories sa FB na hindi ko napura. Other than that, I'm doing a good job when it comes to moving on. Halos hindi ko na siya naaalala dahil most of the time, occupied na ako sa work at sa bago kong kaibigan na si Bri. Uy, salamat sa pagdalaw nyo ha. Kahit papaano may nakakausap ako dito. Kagabi pa ako bagot na bagot eh. Wala yun. Kumusta na ba si tita? Ayan, kailangan lang ng konting pahinga. Pasensya na ha. Hindi ko na siya gigisingin kasi kakainom lang niya ng gamot. Okay lang yun. Ano ka ba? Huwag kang mag-alala, Jo. Kung sakaling hindi pa kayo nakakalabas by tomorrow, dadaan ulit kami ni Maxine after ng work. Uy, no need na. Baka pagod pa kayo nun. Okay lang, wala naman yung pagod ko kapag kasama ko si Maxine eh. Ay, wow! Bumabanat si kuya mo. Si Maxine! Tinatago ang kilig. Alam nyo kayo, puro talaga kayo panunokso, no? Nakakalimutan nyo na yata na nasa ospital tayo. Nandito tayo para bisitahin yung mama ni Jo. Hindi naman porket nasa ospital, bawal na magkatuwaan, no? Oo nga. Masyadong pa-serious tong si Maxine. Kunwari pang hindi kinikilig sa sinabi ni Bri. Oops, ay sorry, si Arma tumatawag. Sagutin ko lang saglit ah. Go, go. Swerte naman ang isang friend namin dyan. Sinasamahan pa ng boylet niya hanggang dito. True, mapapasana all na lang talaga tayo. Hay nako, ayan na naman po sila sa panunokso nila. Pero seryoso girl, na-appreciate namin yung effort niya na samahan ka dito sa amin. Oo nga. Meaning, interesado din siyang makilala kami bilang friend mo. So I think, it's safe to say na seryoso talaga sa'yo si Bri. Ang tanong, nanliligaw na ba siya sa'yo, ha? Hindi pa eh. Yun lang. Sinabi ko na rin naman sa kanya na hindi pa ako ready na mag-entertain ng manliligaw. At bakit? Bax, months pa lang nung lumipas simula nung nag-break kami ni Ken. Syempre sariwa pa yung sakit. Mahirap namang magpapasok ng bagong tao sa buhay ko kung hindi pa ako fully healed, di ba? Sa bagay, may point. Pero girl, huwag mo nang patagalin yung healing process mo ha. Bahala ka, ikaw din. Pag napagod niyang si Bri kakaintay, baka manghinayang ka sa huli. Sinusubukan ko naman. Kaso, hindi naman ganun kadali yun. Ang tagal na din nung naging relationship namin ni Kennedy kaya nasanay din ako na nandyan siya. Okay lang yan. For as long as hindi mo na babalikan yung tao. Madala ka na sa mga ginawa niya sa'yo, Diyos ko. Don't worry, ngayong nandyan na si Bri, siguro naman mas mapapadali na yung paglimot ko kay Kennedy. Sana nga talaga girl. Gustong gusto na naming makita kang masaya. Yung totoong masaya. Sorry talaga, Maxine. Hindi na kita nahatid pa uwi. Nagka-emergency kasi sa bahay eh. Okay lang yun, no worries. Kumusta naman mama mo? Medyo okay na rin naman. Hindi lang pala nakainom ng maintenance. Nice. At least, okay na siya ngayon. Go na, asikasuhin mo na muna siya. Chat mo na lang ako later kapag okay ka na. Nandito na rin naman ako sa bahay eh. Sige, salamat talaga sa pag-intindi, Max. Later na lang. Okay, bye. Max? Ken? Hi. Anong ginagawa mo rito? Matagal na kasi tayo hindi nakakapag-usap eh. Nablock yung FB ko kaya hindi na kita ma-chat. Hindi mo naman kailangan mag-explain eh. Baka kasi makalimutan mo na nandito pa ako eh. Ken. Gusto ko lang naman sabihin na hindi pa rin kita nakakalimutan at saka ipapaalala ko lang din na hindi pa ako sumusuko sa paghingi ng sorry sa'yo. Yun lang ba yung gusto mong sabihin?
At saka, hindi na muna ako mangungulit, Maxine. Ayoko rin na mas lalo ka maumay sa pagmumukha ko eh. Ay, buti naman. Pero magpaparamdam at magpapakita pa rin ako sa'yo from time to time para hindi mo makalimutan na naghihintay lang ako na mapatawad mo ako. Alam ko napakalaki ng kasalanan ko sa'yo at alam ko rin na kailangan mo na mahabang panahon para mawala yung sakit na binigay ko. Ay, Sana maging okay din ang lahat, Maxine. Sana makabalik pa tayo sa dati. Gagawin ko ang lahat para mangyari yon. Kahit paunti-unti. Alam kong matututunan mo rin akong patawarin. Maghihintay ako kahit matagalan pa. ay. Yun lang ba yung gusto mong sabihin? Oo, yun lang muna. Salamat sa pakikinig ha. Kahit papano, alam kong hindi mo pa rin tuluyang sinasara yung pintuan mo sa akin. Mauna na ako. Bye. Ay, nako. Okay na, Holy. Kennedy was already a thing in the past. Halos nasa 100% na ako ng paglimot sa kanya. But all of a sudden, magpaparamdam siya na parang wala siyang malaking atraso na nagawa. And it's hard na labanan yung pagbalik ng alaala. Yung sakit. And even the love that I used to feel for him. It's easier said than done. Palagi tayong nakaka-receive ng judgment na ang tanga-tanga mo naman, ang rupok-rupok mo, and minsan nagiging subject pa ng mga memes o katatawanan. At yung mga judgment na yon only add up to the suffering. Yung feeling na nasasaktan ka na nga, nakikipaglaban ka na nga sa sakit tapos nadjudge ka pa. I made every effort to forget about Kennedy at desidido akong kalimutan siya. Kung kinakailangang ibuhos ko lahat ng oras ko sa work at kay Bri, gagawin ko. Itinuloy ko kung ano mang meron kami ni Bri with the hopes na matulungan niya akong makalimot completely. Yun na lang ang bukod tanging nasa isip ko noon, ang makalimot at mag-umpisa ng panibago kung kinakailangan. Hello, Bri? Nandito na ako sa food court. Saan ka banda? Nandito kami sa may Shumayan. Kayo? Sinong kasama mo? Nako, ipapakilala ko siya sa'yo mamaya. Wait ka namin ah. Okay, sige. Hi. Ayun, dumating ka rin. Sorry natagalan, ang haba ng pila kanina sa counter eh. Okay lang. By the way, si Daph nga pala, friend ko. Daph, si Max, yung kinakwento ko sa'yo. Hi Max, nice meeting you. Nice meeting you din. Upo ka na, Max. Thank you. May gusto ka bang food? Hindi, wala. Busog pa ako. You sure? Ikaw, Daph. Yung dati na lang, yung favorite natin, yung palagi nating ino-order. Yun na naman? Wala na bang iba? Hay nako, para namang may gusto ka pang iba. Sa bagay. Sige, yun na lang. Wait lang, Max ha. Iwan muna kita kay Daph. Sure. So, gano'n na nga kayo katagal magkakilala ni Bri? Almost 6 months na din. I see. Saglit pa lang naman pala. Kami kasi matagal nang magkakilala. Magkapit-bahay kasi kami simula pagkabata. Akala nga ng mga parents namin magkakagustuhan kami eh. Well, actually, I find it cute naman. Kaso ewan ko ba dyan kung bakit hindi pa nagtangkang manligaw sa akin? Ay, sorry. Ano nga pala meron kay ni Bri? Friend lang naman kayo, right? Nothing special or anything? Ano bang kwento niya sa'yo? Ang sabi niya office mate daw kayo na naging friends. Yun lang? Yes. Okay. Ay, oh my God, nasa bag ko pa pala tong wallet ni Bri. Naku, hindi makakapagbayad yun sa counter. Nasa iyo yung wallet niya?
Oo, ganun kasi kami. Sanay kaming magpahawak ng gamit sa isa't isa. Anyway, isusunod ko lang to sa kanya ha. Wait lang. Okay, go. O ano na naman ngayon kung may friend siyang babae? Friend nga, di ba? Ibig sabihin, nothing special. Kaso, magkakilala na raw sila simula pagkabata pa. Saka, ang dami nilang bagay na napagkakasunduan. Yung mga favorite nilang food. Tapos, nagsashare pa sila ng mga gamit. Alam mo yun? Well, kahit ano namang gawin nila, if it's purely platonic, hanggang doon na lang yun. Kung nasa iyo naman yung special attention ni Bri, edi ikaw pa rin yung winner. Ang problema, sabi ni Bri kay Daph, friend niya lang daw din ako. Ay, yun lang. Tapos, ang pakilala niya kay Daph, friend niya din. Paano kung may something special din sila, tapos itinatago lang niya sa term na friend, diba? Ay, alam mo, feeling ko nag-overthink ka lang din eh. Kasi kung totoong matagal na silang magkakilala at may gusto si Bri kay Daphne, edi sana matagal na siyang nanligaw dun. Paano kung naghihintayin lang sila? Paano kung tamang tiyempo lang yung kailangan nila para, alam mo na? Ay naku, huwag ka nga masyadong mag-isip ng negative dyan. Ewan ko, Jo. Pero, nasasaktan kasi ko eh. Ha? Bakit? Seryoso ka? Oo eh. Parang bumabalik na naman ako sa feeling na kinukumpara ko yung sarili ko sa iba. Napapatanong ako na hindi pa ba ako sapat? Ang hirap, Jo. Kung kailan, unti-unti ko nang binubuksan yung puso ko para sa iba. Saka pa ako makakaramdam ng ganito. Ang hirap pala. Masakit na yung naranasan ko kay Ken. Pero, mas masakit pala na mararamdaman mo na naman yung parehong sakit. Pero sa ibang tao naman. Sa part na to, sigurong maraming maiinis sa akin. I may be jumping into conclusion or baka okay ako mag-react sa nakita ko. Pero nasaktan ako nung nakita ko yung genuine connection nila ni Daph at Bri. Para bang they're made for each other. Suddenly bumalik yung feeling na kinukumpara ko na naman yung sarili ko sa iba. Yung tipong parang ako pa yung hadlang sa love story ng ibang tao. And it hurts big time. I don't know kung ako lang ang nakakaramdam nito pero mas masakit pa pala yung pain na nagbabalik from the past kumpara sa panibagong form of pain. And what I witnessed, I can't help na yun ang maramdaman ko. All the while I thought, naramdaman ko na kay Kennedy yung pinakamasakit o pinakamalalang sakit na mararamdaman ko sa buong buhay ko. Pero mas mahirap pala yung makaramdam ka na naman ng parehong sakit pero sa ibang tao naman. Feeling ko pinaglalaroan ako ng mundo and I hate that feeling. So guess what I did? Nag-explore ako ng ibang options. So, paano? Dito na lang? Thank you sa paghatid. No. Thank you. Thank you sa pagpahig na lumabas tayo. Walang anuman. Maxine, alam ko medyo naninibago o naiilang ka pa. Huwag ka mag-alala. Normal lang naman na maramdaman mo yan eh. At saka, hindi naman ako nag-e-expect na biglang okay agad ang lahat, di ba? Masaya na ako na kahit pa paano binuksan mo ulit yung pintuan mo para sa akin. Or at least, nakinig ka man lang sa mga gusto kong sabihin. Pero, Kennedy, wala pa akong maipapangako sa'yo ha. Hindi ko pa sure kung mapagbibigyan ko yung pakiusap mo na makipagbalikan. Okay lang yan. Ngayon lang naman yan eh. Gagawin ko ang lahat para magtiwala ka ulit sa akin.
At sisiguraduhin ko, hindi mo na ulit pagsisisihan yung pagkakataon na ibibigay mo sa akin. Sige na, medyo gabi na rin eh. Kailangan mo na magpahinga. Next time na lang ulit tayo mag-usap ha. Bye Maxine. Good night. Max, ba't mag-isa ka lang kumakain? Wala naman. Sinasanay ko lang yung sarili ko. Sinasanay? Bakit? Wala. Huwag mo na lang pansinin yung sinabi ko. Okay. Max, kumusta ka? Okay naman. No, I mean, kumusta ka? Yung totoong kumusta? Ang tagal kasi nating hindi nakapag-usap eh. Okay nga ako. Bakit? Parang pakiramdam ko hindi tayo okay. Ang tanong mo lang naman is kung kumusta ako, di ba? Okay ako. Pero yung tayo, I don't know. Bakit, may problema ba? Wala. Ang dami ko ng chat sa'yo na hindi mo pa nasisin hanggang ngayon. Gusto kong isipin na baka busy ka kaya ganun. Kaso, pati sa personal, ang tamlay mo kausap eh. Bri, pwede bang pwede bang stop muna natin kung anong meron tayong dalawa? Ha? I mean, yeah, wala namang tayo. Pero lumalabas-labas naman tayo. We're seeing each other as more than friends. Pwede bang hanggang dun na lang muna? Stop na muna natin dun. Bakit naman? Maraming dahilan, Bri. Ayoko na sanang pag-usapan. Pero diba deserve ko namang malaman kung bakit? Okay. Magiging honest ako sa'yo, Bri. Sa totoo lang, nasaktan ako nung ipinakilala mo sa akin si Daph. Si Daph? Bakit? Anong meron? I don't know. Ewan ko. Pero nararamdaman ko na may something special sa inyong dalawa. Something special? Or at least sa kanya. I think may gusto siya sa'yo. Okay, so? And to think na mas marami kayong pinagsamahan at mas marami kayong time na magkasama, mas madalas niyong nakikita ang isa't isa. Ewan ko, parang may part sa akin na nasasaktan. So, wait. Nagsiselos ka? Yun ba yung ibig mo sabihin? Nasasaktan, Bri. Magkaiba yung nasasaktan at nagsiselos. Kasi in the first place, wala naman akong karapatan na magselos. So, bakit ka masasaktan? Ewan ko. Siguro kasi napapatanong na lang ako bigla na ano namang panama ko kay Daph, mas matagal na kayo magkakilala. Minsan, napapaisip na nga lang ako na mas bagay kayo kasi mas kilala nyo ng isa't isa. Pero ikaw yung gusto ko. Hindi sapat na gusto mo lang ako, Bri. Mas compatible kayo ni Daph. At ayokong pumasok sa kompetisyon na alam kong talo na ako sa umpisa pa lang. Ayokong maramdaman ulit yung feeling na ikumpara yung sarili ko sa iba. Kasi galing na ako dyan eh. At sobrang sakit. Nakakababa ng tingin sa sarili. Max, kaya ko namang iwan si Daph eh. Kaya ko siyang iwasan kung gusto mo. Kahit iwasan mo siya, Bri, hindi pa rin maaalis sa akin na isipin kung paano kung naging kayo? Paano kung hindi ako pumasok sa eksena? Baka mas masaya kayo. Nagigets mo ba ako? Pasensya ka na, Bri, ha? Pero yun na yung desisyon ko. Gusto ko nang tapusin yung sa ating dalawa. Kesa naman magbaka sakali ako at sumugal. Pero habang buhay naman ako mapapraning at nasasaktan. Sorry, Bri, ha? Sorry talaga. Pero sa lahat ng pinagdaanan ko, hindi ko nakakayanin na masaktan ulit ng isang tao.
I'm giving everyone the license to judge me. Tatanggapin ko isang napakalaking katanghan ang balikan ko ulit ang taong nanakit sa akin ng paulit-ulit. Pero kahit naman anong sabihin nyo, okay lang sa akin. Hindi na masakit. Kasi naramdaman ko na ang pinakamasakit na pakiramdam. And nothing compares to it. At yun ay yung feeling na masaktan ka ulit after opening yourself up for a new person. Mas gugustuhin ko na lang sigurong masaktan ulit sa parehong tao na nanakit sa akin dati. At least I already know what to expect. Masasaktan na rin lang ako, siguro doon na lang sa taong may immunity na ako. Tanga man pakinggan, pero practical.